Ako ang nag-iisang tunay na immortal sa mundo. Isang nilalang na kayang wasakin ng isang kaharian sa isang kumpas lang. Pero nagtago ako sa kabundukan sa loob ng 1,000 taon. Araw-araw akong nangangaral sa mga dakilang demonyo at pinapamasahe ang aking balikat sa magandang reynang demonyo. Habang nagpapakasaya pa ako, bigla akong napamulat dahil naramdaman ko na isa sa 12 Jade Talisman na ipinadala ko ay nabasag. Sa loob ng 1,000 taon. Sa loob ng 1,000 taon. Ang Jade Talisman na ito ay ibinibigay ko lang sa mga taong napakalapit sa akin. Agad kong ginamit ang aking divine sense para mag-imbestiga. At nakita ko ang isang babaeng nakaluhod sa harap ng 100,000 mountains. Mahigpit na hawak ang basag na Jade Talisman. Sumisigaw ng paos. Ang ulilang dalaga ng pamilyang Qin ay lumuluhod at nagmamakaawang magpakita ang ninuno ng pamilyang Qin. Upang ipaglaban ang aming pamilyang Qin. At sa sandaling iyon, lumitaw ang daan-daang tao sa likod ng dalaga. Isang babaeng may mabagsik na itsura ang tumingin kay Qin Shuangyu. Matagal nang nawasak ang pamilya mong Qin. Saan pa magmumula ang ninuno nyo? Mas mabuting sumama ka na lang pabalik para pagsilbihan ng ika-6 na prinsipe. Para maiwasan mo pa ang ilang paakit sa katawan. Wu Meileng, kung makakaligtas ako rito, ang mga pinsalang idinulot ninyo sa akin, ipapabayad ko sa inyo ng 1,000 beses. Masamang-masama ang tingin ni Qin Shuangyu kay Wu Meileng. At habang pinapanood ko ang eksenang ito, bahagya akong umiling. Mukhang panahon na para magbago ang dinastiyang Great Xia na ito. Pagkatapos sa isang isip lang, pinatigil ko ang mga Black Scale Guard na iyon. Munting kuneho, pumunta ka sa labas at dalhin mo pabalik si Qin Shuangyu. Isang pulang ilaw ang kumislap sa mga mata ng Moon Rabbit. Paano naman ang iba? Patayin silang lahat. Sa panig naman ni Qin Shuangyu, wala na siyang lakas para tumayo pa. Tahimik na nakahiga sa lupa at naghihintay ng kamatayan. Ngunit makalipas ang ilang minuto, walang sino mang umatake sa kanya. Wala ring anumang ingay sa paligid. Dahan-dahan siyang tumayo. Sa nakita niyang eksena sa kanyang harapan, tuluyang natigilan si Qin Shuangyu. Nakita niyang nakatayo lang ng tulala ang mga Black Scale Guard sa paligid. Para bang tumigil ang oras. Sa sandaling ito wala nang pakialam si Qin Shuangyu kung kaninong gawa ito. Pinulot niya ang espada sa sahig at nagpatihulog na lumapit sa mga Black Scale Guard. Ang ikinatakot ng mga Black Scale Guard ay, malinaw na may malay sila, pero hindi nila may galaw ang kanilang mga katawan. Tanging mapapanood na lang nila ang papalapit na kamatayan. Isa-isang bumagsak ang mga Black Scale Guard. Humihingal si Qin Shuangyu. Kinaladkad niya ang kanyang mahabang espada palapit kay Wu Meileng. Baliw na gumagalaw ang mga mata ni Wu Meileng. Gusto niyang magmakaawa pero walang salitang lumalabas sa bibig niya. Sa sagradong lupain ng Wanling tinulungan kita ng husto. Pero sa huli ipinahamak mo ang aking pamilyang Qin. Tatagterin kita ng pinong-pino. Nagngingit-ngit sa galit na tiningnan ni Qin Shuangyu si Wu Meileng. Bumagsak ang espada sa kanyang kamay. At pinutol ang isang daliri ni Wu Meileng. Siguro dahil sa matinding sakit, nakapagsalita muli si Wu Meileng. Shuangyu, kasalanan ko patawarin mo ako. Patawarin mo na ako kahit ngayon lang. Malamig ang ekspresyon ni Qin Shuangyu. Muli niyang pinutol ang isa pang daliri ni Wu Meileng. Nagpatuloy siya sa pagmamakaawa. Shuangyu, nagkamali talaga ako. Nakalimutan mo na bang matalik tayong magkaibigan? Patawarin mo lang ako ngayon. Tutulungan kitang maghayganti. Sasamahan kitang pabagsakin ng dakilang dinastiyang Xia. Hindi siya pinansin ni Qin Shuangyu. Sa halip walang tigil niyang tinaga si Wu Meileng. Buti na lang noong nasa sagradong lupain ng Wanling si Wu Meileng. Pinakain siya ni Qin Shuangyu hanggang umabot sa first grade golden body. Napakatibay ng kanyang puwersa ng buhay. Hanggat walang nakamamatay na pinsala, hindi siya mamamatay kaagad. Matapos pahirapan ni Qin Shuangyu si Wu Meileng. Sa wakas ay pinatay niya ito sa isang taga. Sa mga sandaling iyon isang mahinang yapak ang narinig. Isang babaeng may tainga ng kuneho ang lumitaw sa harap ni Qin Shuangyu. Kawawa namang nilalang. Tinitingnan ni Yumiya ng kaawa-awang anyo ni Qin Shuangyu. May bahid ng awa sa kanyang mukha. Pero nasiyahan ng amo sa ipinakita mo. Pinapanta ako ng amo para sunduin ka. Nanlaki ang mga mata ni Qin Shuangyu. May gusto pa sana siyang itanong. Ngunit wala na siyang lakas para ibuka ang bibig. Pagkatapos ay tumingin si Yuto sa iba. Sabi ng amo, subukan ninyong galawin ang pamilyang Qin. Kung gayon, dapat nang palitan ang dinastiya ng Great Xia na ito. Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Posible kayang ang ninuno ng pamilyang Qin ay talagang buhay pa, bago pa man mabigla ang mga Blacklin Guard. Ikinumpas lang ni Yumiya ng kanyang kamay. Ang 12 ng Blacklin Guard, kasama na ang higit sa 10 Zuan Realm Master. Agad na namatay, muling ikinumpas ni Yuto ang kanyang kamay. At naglaho sila ni Qin Shuangyu. Nang muli silang lumitaw, nasa harapan na sila ng aking kubo. Pinagmasdan kong mabuti si Qin Shuangyu. At hindi ko alam kung saan siya kumuha ng lakas. Bigla siyang lumuhad sa harapan ko. Ang ulila ng pamilyang Qin. Nagbibigay pugay sa ninuno. Hindi lang isang beses niya sa ancestral hall ng pamilyang Qin. Nakita ang larawan ng ninuno. At ang larawan ko ay nakalagay sa pinakamataas na bahagi ng altar ng pamilyang Qin. Nakita ko ang nanlalabong mga mata ni Qin Shuangyu. Puno ng sugat ang buong katawan niya. Itinaas ko ang aking kamay at ikinumpas. Isang puting liwanag ang pumasok sa kanyang katawan. Hindi makapaniwala si Qin Shuangyu habang tinitingnan ang kanyang mga kamay. Agad na bumalik sa pinakamalakas nitong kalagayan ng kanyang katawan. Nagbalik din ang kanyang kapangyarihan bilang isang 9th grade golden body. Ninuno, muling lumuhad si Qin Shuangyu. At 3 beses na yumukod. Tumango ako at mahinang sinabi,
Sige na, wala nang maraming seremonya dito. Pagkatapos ay hinayaan kong isalaysay ni Qin Shuangyu ang buong pangyayari. Ang pamilyang Qin ay tapat na naglingkod sa mga digmaan. Ngunit dahil nagustuhan ako ng ika-6 na prinsipe ng imperyo, ipinahamak niya ang buong angkan ng Qin. Habang nagsasalaysay si Qin Shuangyu lalo siyang nagagalit. Ang pinuno ng pamilya na si Qin Lai, na buong buhay nakipagdigma, ay namatay sa pamamagitan ng libu-libong hiwa. Bago ang pagbitay ginulantang ng mga sugat sa buong katawan niya ang mundo. Ang panganay na anak ay pinaratangang lumapastangan sa prinsesa. Pinugutan ng ulo. Ang pangalawang anak ay pinaratangang tumuligsa sa emperador ng Xia. Pinagpira-piraso ng mga karwahe. Ang 5 taong gulang kong kapatid sa harap mismo ng aking mga mata. Binalatan ng buhay at tinanggalan ng litid. Namatay sa isang malagim na paraan. Pagkarinig ko yun ay napakunot ang aking noo. At mahina akong nagsalita. Isa ring walang silbi ang batang iyon na si Qin Yu, na naglingkod pa para sa dakilang Xia. Bakit hindi na lang direktang pabagsakin ang Xia? At ikaw na mismo ang maging pinuno nito. Doon pa man mas mabuti ng maging pinuno kaysa matakot sa iyo ang iyong pinuno. Natigilan sandali si Qin Shuangyu. Pagkatapos ay isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. At sinabi ko, kung bibigyan kita ng pagkakataon, handa ka bang pabagsakin ang Xia? At ikaw mismo ang maging pinuno nito. Naging matatag ang tingin ni Qin Shuangyu. Ninuno, kung magkakaroon ng pagkakataon, ang buong angkan ng emperador ng Xia ay pupuksain kong lahat, walang ay tatirang buhay. Tumango ako ng may kasiyahan. Labis na ikinagalak ni Qin Shuangyu. Ninuno, lalabas ka na ba sa iyong pinagtataguan? Miling ako at sinabing, isang hamak na Xia lamang. Ay hindi karapat-dapat para kumilos ako. Ang paghihiganti para sa dugong utang ng pamilya Qin ay kailangan mong gawin sa sarili mong mga kamay. Papait na ngumiti si Qin Shuangyu. Ninuno, kahit na may tiwala si Shuangyu sa kanyang talento, pero napakaikli ng panahon ng pagsasanay ko. Mahigit 10 taon pa lang. Nasa 9 na antas pa lang ako ng Golden Body ngayon. Mayroong isang halimaw sa antas ng Wenling sa dakilang Xia. Kahit nagustuhin ko ay wala akong lakas. Puno ng kumpiyansa ang mukha ko. Anong kinatatakot mo? Hindi ba't nandito ako? Huwag kang mag-alala. Sa loob lang ng 1 buwan, magkakaroon ka ng lakas para wasakin ang dakilang Xia. Natigilan si Qin Shuangyu. Halos hindi makapaniwala. 1 buwan. Paano iyon magiging posible? Sa labas ng Shiwan Dashan, nakahiga sa isang upuan ng ika-6 na prinsipe na si Li Chengshen. Malamig niyang sinulyapan ang dalagang nasa harap niya. Sa tingin mo, makakalabas kaya ng buhay ang ate mo para makita ako? Walang emosyon ang mukha ng dalaga. Wala akong pakialam. Ang dalagang ito ay ang bunsong anak ng pamilyang Qin na si Qin Yaowei. Hindi pinatay ni Li Chengshen ang bunsong anak na ito ng pamilyang Qin. Sa halip ay isinama niya ito sa kanyang tabi. Nais niyang kunin pareho sina Qin Shuangyu at Qin Yaowei bilang kanyang mga asawa. Hindi pinansin ni Qin Yaowei si Li Chengshen. Sa halip ay tumingala siya sa malayong Shiwan Dashan. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Tinago niya ang galit sa kaibuturan ng kanyang puso. Umaasang makahanap ng pagkakataon para makapaghiganti. Malamig na sinabi ni Li Chengshen. Gaano nakatagal mula noong pumasok sila Wu Meileng? Sa sandaling iyon isang matandang lalaking nakabihis unit ang mabilis na lumapit. Kamahalan, 6 na oras na pong nasa loob si Binibining Wu at ang kanyang mga kasama. At ang matandang unit na ito ay hindi ordinaryong tao. Naabot na niya ang Jorealm. Kayang-kaya niyang patagin ang bundok at patigilin ang ilog. At sa likod ni Kauwa Yuan, ay may daan-daang Black Scale Guards na nakasuot ng itim na baluti. Ang lahat ng Black Scale Guard na ito ay nasa Zuan Realm. Ang kinamumuhian ay, ang mga Black Scale Guard na iyon, ay pawang pinili ng pamilya Qin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Upang sanayin bilang mga Zuan Realm Master. Pero sa huli, sila ang naging berdugong pumatay sa pamilya Qin. Mga walang silbi talaga. 6 na oras na pero hindi pa rin sila lumalabas. Malamig na suminghal si Li Chengshen. Magpadala agad ng mensahe sa kanila. Sabihin mong bilisan na nila. At dalhin pabalik si Qin Shuangyu. Bigyan mo pa sila ng 1 oras. Kung hindi na nila kailangang bumalik. Tumango si Kauwa Yuan. Agad siyang kumuha ng isang bagay na parang saranggolang kahoy. Pagkatapos maglagay ng tunay na chi, nabuhay ang saranggolang kahoy. Ikinampay nito ang mga pakpak at lumipad patungo sa kaloob-looban ng Shiwan Mountains. Sa isang iglap, 2 oras ang lumipas. Walang anumang tugon mula sa saranggola. Dahil dito, unti-unting dumilim ang mukha ni Li Chengshen. Hindi na rin kailangang bumalik ng mga asong iyon. Yunakaw, magsama ka ng mga tao sa loob at iuwi mo si Qin Shuangyu. Patayin mo ang lahat ng iba pa. Yumuko si Kauwa Yuan at sumang-ayon. Ngunit sandali siyang natigilan. Agad siyang nagtanong, pati na rin ba si Yang Miss Wu? Umango si Li Chengshen, babae lang naman. At patayin. Sa pagkakataong ito, wala nang sinabi pa si Kauwa Yuan. Pinamunuan niya ang 100 Black Scale Guard patungo sa Shiwan Mountains. Wala pang 1 oras, nakarating na sila sa lugar na iyon. Gayunpaman, ang tumambad sa kanilang paningin ay isang napakadugo at nakakatakot na tanawin. Paanong nangyari ito? Ang ilang Black Scale Guard ay namatay dahil sa durog na puso at baga. Ang kalahati ng mga Black Scale Guard ay namatay sa Hanwang Sword. Naging seryoso ang mukha ni Kauwa Yuan. Sa tingin ko, may isang dalubhasa na tumutulong kay Qin Shuangyu. Kasabay nito, ikinumpas ko ang aking kamay. Isang imahe ang lumitaw sa harap ni Qin Shuangyu. Sa imahe, nandoon si Kauwa Yuan at ang mga kasama niya sa lugar kung saan niya pinatay ang Black Scale Guard.
Kauwayuan, hayop na magnanakaw. Sa sandaling makita ni Qin Shuangyu si Kauwayuan, namula ang gilid ng kanyang mga mata. Nang pasukin nila ang tahanan ng mga Qin, siya ang pumatay sa pinakamaraming miyembro ng pamilya Qin. Tila, malaki ang galit mo sa beteng na ito. Mahinahon kong sinabi, sa isang isip ko lang ay kaya ko nang puksain ang taong ito. Pero gusto kong ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Napuno ng pagkauhaw sa dugo si Qin Shuangyu. Kung gayo'y hayaan nating mabuhay pa ng kaunti ang beteng na asong iyan. Kapag ako'y lumakas na, tiyak na tatadterin ko siya ng libo-libo. Ngunit umiling ako, hindi na kailangang maghintay ng ganoon katagal. Mapapatay mo siya ngayon din. Pagkasabi nito ay hindi ko na hinintay ang pagkagulat ni Qin Shuangyu. Tinaas ko ang aking kamay at itinuro. Isang espiritual na liwanag ang pumasok sa pagitan ng mga kilay ni Qin Shuangyu. Nang inag ang magandang katawan ni Qin Shuangyu. Sa isang iglap lang, ang kanyang cultivation ay mula sa ikasyam na antas ng Golden Body Realm. At umabot sa ikasyam na antas ng Transformation Realm. Isang buong malaking realm ang kanyang nilagpasan. Patuloy pa ring tumataas ang kanyang cultivation. Huminto ito sa ikasyam na antas ng Tribulation Crossing Realm. Isang hakbang na lang, at makakapasok na siya sa Spirit Questioning Realm. Isang kumpiyansang hindi pa niya nararanasan dati. Ang umusbong sa kanyang puso. Maraming salamat po Ninuno sa pagtulong ninyo sa akin na itaas ang aking cultivation. Tatalima po ako sa mga aral ng Ninuno. Bahagya akong ngumiti. Isa lamang itong ikasyam na antas ng Tribulation Crossing. Ang iyong hangganan ay higit pa sa Tribulation Crossing. Makalipas ang ilang buwan, ibabagsak mo ang buong daksha. Nang inag ang buong katawan ni Qin Shuangyu, naramdaman ko pang hindi nabibilang sa mundong ito ang aking cultivation level. Hindi ko po bibigwin ang inyong inaasahan ni Nuno. Magalang na sinabi ni Qin Shuangyu. Itinaas ko ang aking kamay. Isang matingkad na pulang mahabang espada ang lumitaw sa harap ni Qin Shuangyu. Ang pangalan ng espadang ito ay Qi Huang. Ito ang espada ng kamatayan sa buong mundo. Ngayon ipinagkakaloob ko sa iyo ang kapangyarihang pumatay. Ito ang Qi Huang Sword. Hindi makapaniwalang sinabi ni Qin Shuangyu. Qi Huang Sword. Ito ang espada ng numero 1 God of Slaughter na si Qi Huang. Daan-daang taon na ang nakalipas. Naabot na niya ang 9th grade Wenling Realm. Isang hakbang na lang ang layo sa pagwasak sa kawalan. Pero pagkatapos noon, biglang naglaho si Qi Huang. Hindi alam kung saan napunta. At ang Qi Huang Sword ay isang 9th grade spirit tool. Bihirang-bihira sa buong mundo. Ninuno, hinawakan ni Qin Shuangyu ang Qi Huang Sword na iyon. Isang napakalakas na masamang enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan. Nararamdaman niya ang kilabot mula sa masamang enerhiyang iyon. Kahit na siya ang kasalukuyang may-ari ng espada, nakaramdam pa rin siya ng takot. Sa sandaling ito, may tiwala siyang kaya niyang patayin ang isang nasa first grade Genling Realm. Maghintay ka lang, siguradong malapit nang dumating si Kauwayuan. Ikinumpas ko ang aking kamay, umupo sa rattan chair at ipinikit ang aking mga mata. Sinimulan kong kunin ang system rewards. Tama, isa akong transmigrator. Ang system ko ay para kumpletuhin ang mga misyon. Para maging walang talo sa isang itinakdang domain. Inabot ng 1,000 taon para masakop ang 100,000 bundok. Iligtas si Qin Shuangyu. Reward na 100,000 domain points. Sanayin si Qin Shuangyu hanggang 9th grade Do Realm. Reward na 500,000 domain points. Natitirang 600,000 domain points. Palawakin ba ang domain? Pinili kong gamitin lahat ng domain points para palawakin ang sakop ng domain. Malinaw na mararamdaman ang biglaang paglawak ng domain. Tumawak ng 1,200 li. Ito ay isang bilis ng paglawak na hindi pa nangyari dati. Sandali kong naramdaman ang, nakita ko sa labas ng Shiwan Dashan ang nagbabantay na ika-6 na prinsipe na si Li Chengshen. Isang sulyap lang, at hindi na pinansin pa. Sa halip ay mas tinitigan si Qin Yaowei. Dahil naramdaman ko kay Qin Yaowei ang isang aura ng dugo na katulad ng kay Qin Shuangyu. Sa isang iglap, 3 oras na naman ang lumipas. Dinala ni Kauwayuan ang 100 Black Scale Guard hanggang sa H. Sa harap ng isang kuta sa kalaliman ng Shiwan Dashan. Nagtataka si Kauwayuan, bakit biglang may lilito na kuta sa lugar na ito na walang katao-tao? Ngunit ang nakakagulat ay, ang tarangkahan ng kuta ay bumukas sa sandaling ito. Isang babaeng nakapulang vestida na puno ng dugo. Isang napakagandang dalaga ang nakatayo sa likod ng tarangkahan. Qin Shuangyu, natuwa ang puso ni Kauwayuan. Haha, ang hinahanap ay kusang lumapit. Hindi na kailangan pang magpakahirap. Qin Shuangyu, sumuko ka na lang. Isang commander na si Zhao Tai ang tumitig kay Qin Shuangyu. May pananabik sa kanyang mga mata. Sumuko, nandito ako para patayin kayo. Si Qin Shuangyu ay may hawak na pulang espada. Dahan-daang lumabas. Pagkasabi nito, nagtawanan ng malakas ang mga Black Scale Guard. Patuloy na naglakad si Qin Shuangyu. Naaalala kong ang pangalan mo ay Zhao Tai. Ikaw ay personal na tinuruan ng aking ama. Tumawa ng malakas si Zhao Tai. Ang linaw naman ng alaala nyo, binibini. Di ba't mas maganda kung sumama ka na lang sa ika-6 na prinsipe? Hindi mo lang alam kung gaano kalagimang sinapit ng matanda bago siya mamatay. Walang buong parte sa katawan ko. Alam mo ba ang pakiramdam ng Tadteren? ESK, ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Nang marinig ito ni Qin Shuangyu, isang bahid ng sakit ang gumuhit sa kanyang mga mata. Tatadteren kita ng pinong-pino. Masamang tinitigan ni Qin Shuangyu si Zhao Tai. Haha, tingnan natin kung may ganyang kakayahan ang binibini. Ngumisi si Zhao Tai nang may pang-iinsulto. Sa isang kumpas ay sumugod ang 70 Wajing Black Lin Guard. Dala ni Qin Shuangyu ang espadang Qi Huang. Humakbang siya pasulong.
Pinigilan niya ang kanyang cultivation sa ikasyam na antas ng Wajing. Natatakot siya na kapag inilabas niya ang tunay niyang lakas, lahat sila ay tatakbo, kahit nasa ikasyam na antas lang ng Wajing. Pero sa tulong ng aking paggabay, at gamit pa ang espadang Chiwang, hindi na siya isang ordinaryong nasa ikasyam na antas ng Wajing. Hindi pa nakakakilos ang mahigit 10 Black Lingard. Nabalot na sila ng enerhiya ng espada. Agad silang pinagpira-piraso, ikasyam na antas ng Wajing. Paanong nangyari iyon? Gulat na sigaw ni Zhao Tai. Hindi siya makapaniwala, maging si Cao Huayuan ay napasinghap sa gulat. Takot na tumingin kay Qin Shuangyu. Paanong may isang tao sa napakaikling panahon ang makakaangat ng isang buong realm? Maliban na lang kung matagal na niyang itinatago ang kanyang lakas. Ito rin ang iniisip nila Zhao Tai. Qin Shuangyu, napakagaling mong magtago. Ano naman kung ikasyam na antas ka ng Wajing? Sa harap ng isang nasa Spirit Ascendance Realm, isa ka lang langgam. Habang nagsasalita pa sila, pumatay na naman si Qin Shuangyu ng mahigit 20 Black Lingard. Suminghal ng malamig si Qin Shuangyu. Hinawakan ng espada gamit ang dalawang kamay, at iwinasiwas sa mga Black Lingard na iyon. Hindi mabilang na enerhiya ng espada ang lumitaw. Naging mga nakakatakot na pulang dragon na gawa sa dugo. Dragon Tamang Sword Art. Paano mo nalaman ang Dragon Tamang Sword Art? Narinig ang matinis na boses ni Cao Huayuan. Gulat siyang tumingin sa napakaraming mahahabang dragon na gawa sa enerhiya ng espada. Hindi makapaniwala, ayon sa mga sabi-sabi, ang Dragon Tamang Sword Art daw ay isa sa pinakamahuhusay na sining ng espada sa mundo. Hindi ito sining ng espada mula sa kaharian ng dakilang siya, kundi ang sining ng espada ng maharlikang pamilya ng kalapit na kaharian ng Vermilion Bird. Ito ang pinakamataas na uri ng sining ng espada. Itong Dragon Tamang Sword Art ay noong ako ay ikinasal sa Imperatrice ng kaharian ng Vermilion Bird. Itinuro sa akin ng Imperatrice ang sining ng espadang ito, at ipinasa ko naman kay Qin Shuangyu sa isang iglap ng pagwagayway ng enerhiya ng espada. Lahat ng mga Black Scale Guard ay napayro-piraso. Si Zhao Tai ay natigilan sa eksenang nasa harap niya. Agad na nakabawi si Zhao Tai at sumigaw. Mga kasama, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sugod, hulihin siya. Ang kapangyarihan niya ay umabot na sa ikasyam na antas ng pagbabagong anyo. Kung mahuhuli natin siya at maibabalik, malaking tulong ito sa pagsasanay ng ika-6 na prinsipe. Siguradong malaking karangalan ito. Agad siyang bumunot ng isang itim na mahabang espada, at dahan-daang lumapit kay Qin Shuangyu. Si Cao Huayuan ay labis na nag-iingat. Hindi siya kumilos, pero nakatitig lang ang mga mata niya kay Qin Shuangyu. Pero sa sandaling iyon, isang mas nakakatakot na bagay ang nangyari. Nakita ang Crimson Emperor Sword sa kamay ni Qin Shuangyu. Hinigop nito ang lahat ng dugo mula sa mga namatay na Black Scale Guard. Mabilis itong naganyong 10 nakakatakot na tigreng gawa sa dugo, sa isang simpleng wagayway lang. Agad na dinurog ng tigreng gawa sa dugo ang isang Black Scale Guard na nasa unang antas ng Du. Nakita ni Cao Huayuan ang eksenang ito. Napasinghap siya sa gulat. Iyan ang Crimson Emperor Sword. Paanong napasa iyo ang Crimson Emperor Sword? Kahit hindi pa nakikita ni Cao Huayuan ang espadang Chihuang, pero narinig ko na ang tungkol sa kilabot na Chihuang Sword. Hindi pinansin ni Qin Shuangyu ang pagkagulat ni Cao Huayuan. Iwinasiwas ang espada. 9 na malalaking tigreng kulay dugo ang agad na sumugod kay Zhao Tai. Ang ulila ng pamilyang Qin. Ngayong araw kukunin ko ang iyong ulo. Hawak ni Qin Shuangyu ang Chihuang Sword. Palamig ang kanyang mga mata. Galit na umungol si Zhao Tai. Paano ito posible? Hindi ba't ikaw ay isang 9th rank golden body lang noon? Paanong naging ganyan kakalakas? Isang bakas ng kabanalan ang lumitaw sa mga mata ni Qin Shuangyu. Dahil iyon sa natanggap kong biyaya mula sa ninuno ng aming pamilyang Qin. Kasabay ng pagbitaw ni Qin Shuangyu sa mga salitang iyon, nagsimulang tumaas ng husto ang kanyang cultivation. Sa loob lang ng ilang sandali, nalagpasan niya ang 9th rank Transformation Realm, at narating ang 1st rank Calamity Crossing Realm, hanggang sa marating ang 9th rank Calamity Crossing Realm. Isang nakakatakot na aura ang bumalot sa buong labas ng kampo. Pinuntiryan nito sina Zhao Tai at Cao Huayuan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng dalawa. Walang katapusang takot ang bumalot sa kanilang mga puso. Ang ninuno ng pamilyang Qin. Talagang buhay pa pala. Sa ganito kaikling panahon, kayang palakasin ang cultivation ni Qin Shuangyu ng 2 malaking realm. Hindi sukat akalain ang lakas ng ninuno ng pamilyang Qin. Habang natataranta si Zhao Tai, isang kagat ng malaking tigre ang tumama sa ulo ni Zhao Tai. Direktang naputol ang ulo ni Zhao Tai. Sa isang iglap, 100 tao ang dumating para hulihin si Qin Shuangyu. Ngayon si Cao Huayuan na lang ang natitira. Alam niyang hindi niya kayang talunin si Qin Shuangyu. Matutulungan ko kayong maghiganti sa Great Xia Nation. Sa tulong ko, mas magiging madali para sa inyo na pabagsakin ang Great Xia Nation. Sabi ni Cao Huayuan. Ngumisi ng malamig si Qin Shuangyu. Sa tingin mo kaya mo, karapat-dapat ka ba? Pagkasabi niyon, ikinilos ni Shuangyu ang kanyang pulso. Isang nakakatakot na enerhiya mula sa espada ang lumabas. Umungol sa galit si Cao Huayuan. Isang asul na bilog ng liwanag ang lumabas sa buong katawan niya. Ang lahat ng tunay na enerhiya ng kanyang katawan ay lumabas. Gusto niyang harangan ng enerhiya ng mga espadang iyon. Sa isang iglap lamang, ang buong panangga ng enerhiya ni Cao Huayuan ay nawasak. Ngunit hindi siya agad pinatay ni Qin Shuangyu. Sa halip ay ipinaramdam niya dito ang sakit na parang unti-unting hinihiwa. At sa huli ay tinapos si Cao Huayuan sa isang taga ng espada. Palamig ng palamig ang tingin ni Qin Shuangyu.
Wala nang lakas si Cao Huayuan para sumigaw. Sa huli ay bumagsak siya ng malakas sa lupa. Tinitigan ni Qin Shuangyu ang mga bangkay sa sahig. Ang kanyang kalooban ay naging payapa sa paraang hindi pa niya nararanasan. Dahil alam niya na mahaba pa ang landas na kailangan niyang tahakin. Dala-dala ni Qin Shuangyu ang espadang Chihuang. Tumalikod siya at pumasok sa loob ng kuta. Napansin niyang maraming makapangyarihang demonyo ang nakatitig sa kanya. Ngunit bawat isa sa kanila na tumingin sa kanya ay may mga matang puno ng paghanga. Ngunit naramdaman niya na bawat isa sa mga makapangyarihang demonyong ito ay nakakatakot. Nagtataglay ng kapangyarihang kayang yumanig sa mundo. Kahit na ang ilan sa pinakamahihina ay nasa antas man lang ng Wenling. Dahil dito ay napaisip si Qin Shuangyu. Ano kaya ang dahilan kung bakit ang isang taong cultivator ay nagawang pasunurin ng ganito karaming demonyo? Ninuno, lumuhad si Qin Shuangyu at yumuko. Patay na ang asong sikaw. Minulat ko ang aking mga mata. Dahil patay na ang asong sikaw. Kung gayon ay maligo ka na at magpalit ng damit. Mula ngayon ay dito ka natitira. Maghintay ka hanggang tumaas ang iyong cultivation bago ka mag-higanti. Masusunod po, sumunod si Qin Shuangyu sa Moon Rabbit at umalis. Mahinahon akong nagsalita. Tengu, lumapit ka rito. Hindi nagtagal. Isang payat na malaking dilaw na aso na naglalakad ng tuwid ang lumapit. Master, tinitingnan ko ang malaking dilaw na aso. Ihagis mo ang bangkay ni Cao Huayuan sa ika-6 na prinsipe ng Daksha na iyon. Opo, Master. Magalang na sumagot ang Tengu. Tumalikod siya at umalis sa kuta. Kasabay nito, sa labas ng 100,000 bundok, nakaupo ang ika-6 na prinsipe sa isang pavilion. Lalong pumapangit ang itsura niya. Gaano nakatagal sa loob sina Cao Yuan. Isang ika-6 na antas na Black Scale Guard ng Jorealm ang bahagyang humakbang pasulong. Nag-uulat sa inyong kamahalan. 8 oras na po ang nakalipas. Nagdilim ang mukha ni Li Chengshen. Mukhang hindi na makakabalik itong si Cao Huayuan. May balita na ba mula sa Wanling Holy Land? Sabi ng Black Scale Guard. Nakasagot na sila. Sinasabing pinag-uusapan pa. Tinitingnan kung kailangan bang hilingin sa ninuno na lumabas. Umunat ang noo ni Li Chengshen. Para lang hulihin ang isang Qin Shuangyu. Kailangan pa nilang hilingin sa ninuno ng kanilang Wanling Holy Land na lumabas, L. Talagang katawa-tawa. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw sa tuktok ng bundok. Dumating na ang Cao Huayuan na gusto ninyo. Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. Ang nagsasalita ay ang Tengu. Pagkatapos ay isang kalansay na puno ng dugo ang lumipad patungo kay Li Chengshen. Biglang nagbago ang mukha ni Li Chengshen. Napakabilis kumilos ni Wang Meng. Humakbang siya at ginamit ang itim na espada para isabit sa tadyang ng kalansay. Inilagay niya ang kalansay sa lupa. At ang daan-daang iba pang Black Scale Guard ay kumilos na rin. Agad nilang pinalibutan ang Tengu. Demonyong hayop. Tinitigan ni Wang Meng ang Tengu. Naglipa na ang intensyong pumatay. Ngunit nang tingnang mabuti ng lahat ito, ang dagwang bangkay na halos di na makilala. Ang taong ito pala ay ang punong eunuch na si Cao Huayuan. Si Qin Yaowei lang ang nakakita sa kalunos-lunos na kalagayan ni Cao Huayuan. Hindi man lang siya nasuklem. Sa halip ay gamaan pa ang kanyang loob. Lihim na sinabing tama lang ang pagpatay. Ang lahi naming mga tao at ang lahi ninyong mga halimaw ay laging walang pakialamanan. Naglakas loob kayong pumatay ng dalubhasa mula sa aming lahi. Nais nyo bang magsimula ng digmaan? Mariing tinitigan ni Wang Meng ang Tengu. Kitang-kita ang pagnanais na pumatay sa kanyang mga mata. Malamig na ngumisi ang Tengu. Lahi ng tao at lahi ng halimaw walang pakialamanan. Kung hindi lang dahil sa aking Panginoon, matagal na sana naming pinuksa ang lahi ninyo. Anong sinabi mo? Natigilan si Wang Meng. At saka napakunot ng noo. Sa sumunod na sandali, naglaho ang Tengu. Isang pangungusap lang ang iniwan nito. Nais ninyong makipagdigmaan sa lahi ng mga halimaw. Sa isang tulad mo lang na wala ka pang karapatan. Nang makitang naglaho ang Tengu, biglang nanliit ang mga mata ni Wang Meng. Agad niyang naintindihan na ang kalaban ay isang nakakatakot na nilalang mula sa Spirit Ascendance Realm. Galit na tinitigan ni Li Chengshen ang lugar kung saan ito nawala. Agad siyang lumingon kay Wang Meng. Umayo ka, iulat mo ang bagay na ito sa aking amang emperador. Sabihin mo sa kanya na si Qin Shuangyu ay nakipagsabuatan sa lahi ng mga halimaw. At pinaslang ang isang mahalagang opisyal ng ating dakilang siya. Ang ating dakilang siya ay agad na makikipagdigmaan sa lahi ng mga halimaw. Bukod pa riyan ay mabilis na utusan ang Wanling Holy Land, na agad pumarito sa Shiwan Dashan. Amahalan, tumalikod si Wang Meng at umalis. Tinitigan ni Li Chengshen ang Shiwan Dashan. Nagngalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, titingnan ko nga kung anong kakayahan mayroon ng isang tulad ninyong Shiwan Dashan para hadlangan ng prinsipeng ito sa paghahanap ng tao. Ang Wanling Holy Land ay isa sa 5 dakilang Holy Lands ng dinastiyang Xia. Ang sect master nito ay isang nilalang na nasa Spirit Ascendance Realm. Sinasabing ang Wanling Holy Land ay mayroon pang isang matandang ninuno, na buong taon na nagsasanay ng mag-isa. Ang kanyang lakas ay sukdulen. Maging ang emperador ng dakilang dinastiyang Xia ay magalang sa kanya. Sa sandaling ito, sa loob ng Wanling Holy Land, 12 elder ng Jorealm ang nag-uusap, kung magpapadala ba ng mga kawal para tulungan si Li Chengshen na hulihin si Qin Shuangyu. Sa huli ng usapan, walang sino man sa grupo ang makakumbinsi sa isa't isa. Sa wakas ay nagsalita na ang punong gurong si Wan Jiangxiong. Sige na, dahil hindi kayo makapagpasya, ang bagay na ito ay maaari na lamang nating hilingin sa opinyon ng ninuno. Tumayo si Wan Jiangxiong. Ang bigat ng kapangyarihan mula sa Wenling Realm ay bahagyang pumipigil sa lahat ng mga elder.
Pagkatapos, sumunod ang 12 elder kay Wan Jiangxiong papunta sa lugar kung saan nag-iisa ang ninunong si Wan Ling. Nagbigay galang siya at sinabing, "Ninuno, mayroon kaming mahalagang bagay na iuulat." "Ano iyon?" Isang matandang boses ang narinig mula sa ipinagbabawal na lugar. Hindi nagatubili si Wan Jiangxiong. Sinabi niya ang lahat ng pangyayari ng detalyado. Pagkatapos niyang magsalita, galit na sumigaw ang ninunong si Wan Ling. "Ano?" Nagpunta si Qin Shuangyu sa Shiwan Dashan. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang tarangkahan ng ipinagbabawal na lugar. Isang matandang anyo ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang nakakatakot na aura ay nagpahirap sa paghinga ng lahat. Sa isang kumpas lang ng kamay ay pinatay niya ang 7 elder. "Mukhang matagal na akong nagkulong. Kaya may ilang mga walang galang na hindi sumusunod sa mga alituntunin." Tumingin ang ninunong si Wan Ling kay Wan Jiangxiong. "Sabihin mo sa akin, ano ang 2 pinakamahalagang alituntunin ng Wanling Holy Land?" Nanindig ang balahibo ni Wan Jiangxiong. Agad siyang nagsalita, laging panatilihin ang pakikipagtulungan sa pamilya Qin. At saka, kung walang utos mula sa ninuno, hindi maaaring lumapit sa Shiwan Dashan. Malamig na sinabi ng ninunong si Wan Ling. "Kung gayon, bakit binaliwala ninyo ang mga sinabi ko?" Pilit na nagsalita si Wan Jiangxiong. "Masyadong mabilis ang nangyari sa pamilya Qin. Huli na nang sinubukan kong pigilan. At saka, may basbas ito mula sa emperador ng Xia. Hindi ako nang ahas na makialam." Tumango ang Wanling ancestor. "Simula ngayon, puputulan na ng Wanling Holy Land ang ugnayan nito sa dinastiyang Great Xia." Nagulat si Wan Jiangxiong. Medyo hindi siya makapaniwala. "Ano, dahil lang ba ito kay Qin Shuangyu?" Malamig siyang sinulyapan ng Wanling ancestor. "Hindi dahil kay Qin Shuangyu, kundi sa taong nasa likod ni Qin Shuangyu." Nang marinig ito, nagkatinginan si Wan Jiangxiong at ang 5 natitirang elder. Medyo hindi sila makapaniwala, ngunit ang hindi nila alam ay, ang Wanling ancestor, 800 taon na ang nakalipas, ay isa lamang half-demon sa loob ng Shiwan Dashan. Pero natagpuan ko siya at ginawang alipin sa aking tabi. Tinuruan ko siyang magsanay at binigyan ng yaman. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang Wanling ancestor ngayon ay umabot na sa 9 na antas ng Spirit Ascendance Realm. Kaya kahit na pinalayas ko siya mula sa Shiwan Dashan, lagi niya pa rin akong inaalala sa kanyang puso. At sa mga ugat ni Qin Shuangyu ay nananalaytay ang aking dugo. Mahinang nagsalita ang Wanling ancestor. "Kayong 6, sumama kayo sa akin sa Shiwan Dashan." Labis na nagtaka si Wan Jiangxiong. "Hindi ba't kumalas na tayo sa dinastiyang Great Xia? Bakit pa tayo pupunta sa Shiwan Dashan?" Parahang iwinagayway ng Wanling ancestor ang kanyang kamay. "Sinong nagsabing tutulungan natin ang ika-6 na prinsipe? Pupunta tayo roon para patayin ang ika-6 na prinsipe." Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Hindi nila maiwasang maghinala sa kanilang isipan. Posible kayang buhay pa ang ninuno ng pamilya Qin. Nabahan ng husto si Wan Jiangxiong at ang 5 natitirang elder. Ngunit hindi na sila nang ahas na mag-isip pa. Agad silang sumunod sa Wanling ancestor. Sa daan patungong Shiwan Dashan, nakatanggap si Wan Jiangxiong ng isang mensahe mula sa isang kalapati. "Ninuno, kakatanggap lang ng balita. Ginamit ng ika-6 na prinsipe na dahilan ng pakikipagsabuatan ni Qin Shuangyu sa lahi ng mga demonyo, upang hilingin sa Emperador Xia na magpadala ng hukbo para kaubkuban ng 100,000 kabundukan. At ito ay pinayagan na. Ngayon ay may 100,000 sundalo na papunta sa 100,000 kabundukan. Ang namumuno sa kanila ay ang Diyos ng patayan na si Yang Qi. Bukod pa riyan, ang pamilyang Wu ay nagpadala rin ng isang nasa antas na Wenling at 15 nasa antas na Zhu, upang sabay na magtungo sa 100,000 kabundukan. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng 5 elder. Hindi nila inaasahan ang pagdating ng imperyo ng Xia. Ngunit pagkarinig nito ay malamig nang umisi ang ninunong Wanling. Nakipagsabuatan sa lahi ng mga demonyo. Katawa-tawa talaga, marahil ay hindi nila alam kung sino ang pumihil sa lahi ng mga demonyo. Kaya hindi sila naglakas loob na salakayin ang lahi ng mga tao sa loob ng maraming taon. Samantala, sa labas ng 100,000 kabundukan, lumapit si Wang Meng, at magalang na sinabi, "Kamahalan." Nagpadala na ng sagot ang banal na emperador. Nagtipon si Yang Qi ng 100,000 sundalo. Nagpadala ang pamilyang Wu ng isang eksperto sa antas na Wenling at mahigit 10 eksperto sa antas na Zhu. Nakaalis na sila, 3 araw bago makarating ang 100,000 sundalo. Ang mga eksperto ng pamilyang Wu ay 10 oras lang ang kailangan. Pumalakpak ang ika-6 na prinsipe na si Li Chengshen. Kumikinang sa pananabik ang kanyang mga mata. "Qin Shuangyu, ano naman kung pumanig ka sa lahi ng mga demonyo? Huhulihin din kita sa lalong madaling panahon." Samantala, ang katabi niyang si Qin Yaowei sa itsura ay walang pinagbago ang ekspresyon. Ngunit sa loob-loob niya ay nag-aalala na siya. Huling nagtanong si Li Chengshen, "Kumusta na ang banal na lupain ng Wanling?" Umiling si Wang Meng, "Wala pang tugon sa ngayon." Biglang nagalit si Li Chengshen, "Mga hayop, nagbabalak ba ang banal na lupain ng Wanling na pagtaksilan ng aking maharlikang pamilya ng Xia? Sa ibang araw, sisiguraduhin kong ipapalipol sila ng tuluyan sa aking amang hari." At sa mga sandaling ito, isang ibong mensahero ang lumipad papalapit. Matapos basahin ang nilalaman nito, naging napakapangit ng itsura ng mukha ni Wang Meng. Inanunsyo ng Wanling Holy Land ang kanilang paghiwalay sa dakilang dinastiyang Xia. Kung nais ng dakilang dinastiyang Xia na magsimula ng digmaan, haharapin sila ng Wanling Holy Land hanggang sa huli. Agad na tumayo si Li Chengshen matapos itong marinig. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang tingin. Pinagpatuloy ni Wang Meng ang pagsasalita,
Kamahalan, ang Wanling Holy Land ay hindi nag-aklas. Bagkus ay humiwalay sila sa dakilang dinastiyang Xia. Narinig ko na matapos lumabas sa kanyang pag-iisa ang Wanling Ancestor. Nabalitaan niya ang tungkol sa nangyari sa pamilyang Qin. Agad niyang pinatay ang 7 elder na nasa panig natin. Muling nagulat si Li Chengshen. Bakit? Ano ba talagang dahilan? Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na huni ng agila ang umalingaw-ngaw. Tumingala sina Li Chengshen. Nakita nila ang isang malaking nilalang na lumilipad sa kalangitan. At huli itong huminto sa harap ng bangin kung nasaan si Li Chengshen. Sectmaster 1. Sumama ang timpla ng mukha ng ika-6 na prinsipe na si Li Chengshen nang makita ang eksenang ito. Dahil pinili na ng Wanling Holy Land na humiwalay sa dakilang dinastiyang Xia. Malinaw sa kanya na hindi maganda ang intensyon ng kanilang pagdating. Nagkunwari si Li Chengshen na walang alam. Nakangiting sinabi niya, Sectmaster 1, sa wakas ay dumating ka na. Ngunit hindi nagsalita si Wan Jiangxiong. Habang ang Wanling Ancestor naman ay masamang nakatitig kay Li Chengshen. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Napag-isipan si Qin Shuangyu. At galawin ang pamilyang Qin. Kahit nakalmado ang kanyang tono, ang bigat na dala nito ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nanindig ang balahibo ni Li Chengshen. Senior, mali ang iyong sinasabi. Ang pamilyang Qin na iyon ay may balak mag-aklas. Hindi ako ang may gustong galawin ang pamilyang Qin, kundi ang dakilang dinastiyang Xia ang gustong gumalaw sa kanila. Malamig na ngumisi ang Wanling Ancestor. Talaga ba? Kung gayon nag-aklas na ang aking sagradong lupa ng Wanling, kikilos ka rin ba laban sa akin? Kumabog ang dibdib ni Li Chengshen. Kung nasa palasyo lang sana, o kahit sa loob ng imperyo, hinding-hindi siya matatakot sa matandang ninuno ng Wanling. Pero dito ngayon, patay na ang pinakamalakas na si Kauwayuan. Pinagpawisan ng malamig ang noo ni Li Chengshen. Matandang ninuno, kami sa imperyo ng Daksha ay kailanman hindi. Nagsabi na kikilos laban sa inyong sagradong lupa ng Wanling. Sa katunayan, kailangan pa ng imperyo ng Daksha ang sagradong lupa ng Wanling. Ang paggalaw sa pamilyang Qin ay paggalaw din sa aking sagradong lupa ng Wanling. Malamig ang tono ng matandang ninuno ng Wanling. Habang nagsasalita, dahan-daang umakyat sa bangin ang matandang ninuno ng Wanling. Lahat ng itim na bantay ay naging tensyonado sa sandaling iyon. Humakbang pasulong si Wang Meng. Matandang ninuno, siya po ang ika-6 na prinsipe ng Daksha. May pagkakataon pa para maayos ito. Kapag umabot na sa puntong iyon, ang inyong sagradong lupa ng Wanling ay tiyak na mapapahamak ng tuluyan. Sino ka para magsalita dito? Suminghal ng malamig ang matandang ninuno ng Wanling. Isa lang kayong grupo ng mga itim na aso. Kung sa ibang araw kayo nagyayabang, palalagpasin ko pa. Mga taksil sa inyong amo. At ngayon ay nangangahas pa kayong gumalaw sa harap ko. Mga hanggal. Pagkasabi noon, ang lahat ng itim na bantay sa sandaling iyon ay nalipol, kasama na si Wang Meng. Ang tanawin ng kanilang lahat na pagkamatay ay nagpalunok ng husto kay Li Chengshen sa takot. Namutla siya at natambo pa atros, kasama ang silyang yentok, at sabay na bumagsak sa lupa. Mabilis siyang bumangon muli, at walang tigil na umatras. Napakakilabot, isang tingin lang niya. Pumatay ng daan-daang Black Scale Guard. At sa daan-daang Black Scale Guard na ito, mayroon pang mahigit 10 Black Scale Guard na nasa Spirit Ascendance Realm. Isang tingin lang anong klaseng halimaw ito. Si Li Chengshen ay tuluyan ng natakot. Nanliit ang kanyang mga mata sa tindi ng lagim ni Wanling Old Ancestor. Malayo na nitong nalampasan ang kanyang imahinasyon. Hindi niya maisip kung anong uri ng nilalang ang kayang umabot sa ganitong katinding antas. Sa isang tingin lang, ay pinaslang na ang daan-daang Black Scale Guard. Tao pa ba ito sa sandaling ito na saksihan ni Qin Yaowei kung ano ang tunay na kapangyarihan? Hindi tumingin si Wanling Old Ancestor kay Qin Yaowei. Sa halip ay naghanda ng patayin si Li Chengshen. Pagkatapos ay dadalhin ang ulo ni Li Chengshen para makita si Qin Li. Pero sa mga sandaling ito, ang boses ni Qin Li ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Wanling Old Ancestor. Hayaan mo siyang mabuhay, napakatamlay ng boses na iyon. Ngunit may dala itong autoridad na hindi matatanong. Matagal nang hindi narinig ni Wanling Old Ancestor ang pamilyar na boses na ito. Nang inag ang buo niyang katawan at ang malabo niyang mga mata ay agad na naging napakalinaw. Namula pa nga ng bahagya ang gilid ng kanyang mga mata. Lumingon siya at tumingin sa direksyon ng Shiwan Dashan. Pagkatapos ay yumuko siya ng malalim. Dahil sa eksenang ito nagkatinginan ng lahat sa pagkalito. Anong nangyayari, anong problema kay Wanling Old Ancestor? Sina Wan Jiangxiong ay tumingin sa direksyon ng Shiwan Dashan. Bahagyang napigil ang kanilang paghinga. Posible kayang nagpakita na ang ninuno ng pamilyang Qin. Pero matapos silang tumingin ng sandali, hindi naman nila nakita ang ninuno ng pamilyang Qin. Ninuno hindi napigilan ni Wan Jiangxiong na sumigaw. Sakalang itinaas ni Wanling Old Ancestor ang kanyang ulo. Pauna na kayong bumalik, natigilan sandali si Wan Jiangxiong. Naguguluhang nagtanong, ninuno paano ka? Walang emosyong sinabi ni Wanling Old Ancestor. Hindi ba't magdadala si Yang Qi ng 100,000 hukbo? Ang pagpatay sa mga Black Scale Guard na ito ay pagpatay. Ang pagmasaker sa 100,000 hukbong iyon ay pagmasaker din. Nang marinig ito, lahat sila ay napasinghap sa gulat. Gusto ni Wanling Old Ancestor na gamitin ang sarili niyang lakas para labanan ang 100,000 hukbo. Nagawa nitong maging ganito kabaliw si Ninunong Wanling. Kusang loob na harapin ang 100,000 hukbo ng mag-isa. Gusto pa sanang pumihil ni na Wan Jiangxiong.
Pero sa huli umalis na lang sila sa ilalim ng matalim na tingin ni Ninunong Wanling. Hindi naman pinatay ni Ninunong Wanling si Li Chengshen. Nagutos na kasi sina Hua Jing at Qin Li. Kaya naman hindi rin siya ng ahas na pumatay. Kaya hinayaan na lang niya si Li Chengshen doon. Kahit hindi maintindihan ni Li Chengshen kung ano ang nangyayari. Ngunit dahil nasaksihan niya ang bagsik ni Ninunong Wanling, hindi siya ng ahas na gumalaw basta-basta. Samantala, puno naman ng pagtataka si Qin Yaowei. Sino kaya ang sinasamba ni Ninunong Wanling kanina? Kasabay nito, nakapaligo at nakapagbihis na si Qin Shuangyu. At lumapit sa harap ni Qin Li. Sinuri ni Qin Li si Qin Shuangyu. Nakasuot ng itim, si Qin Shuangyu ay tuluyan ng naging isang malayelong dilag. Ang napakaganda niyang mukha ay tila natatakpan ng yelong hindi kailanman matutunaw. Tanging kapag kaharap si Qin Li, saka lang bahagyang natutunaw ang yelong iyon, at nagpapakita ng kaunting paggalang. Kunin mo ito at magsanay ka. Madodoble mo ang resulta sa kalahating pagsisikap lang, mahinang sabi ni Qin Li habang inihahagis ang isang lumang libro. Kinuha ni Qin Shuangyu ang lumang libro at tiningnan ito. Mukhang ang luma ang pabalat, pero hindi pa tuyo ang tinta sa mga pahina. Halatang kasisulat lang nito. Labis na nagulat si Qin Shuangyu. Sa ganito kaikling panahon, nakalikha siya ng isang pambihirang teknik, at perpektong-perpekto pa para sa kanya. Dahil dito, lalong lumalim ang paggalang ni Qin Shuangyu kay Qin Li. Maraming salamat ni Nuno, nagbigay galang si Qin Shuangyu. Pagkatapos ay kinuha ang Zuan Yuju, at pumunta sa isang kubo sa tabi para magsimula. Nagsimula ng magsanay ding. Nilikha ang Zuan Yuju para kay Qin Shuangyu. Gantimpala 200,000 domain points. Nang marinig ang boses ng system, bahagyang gumalaw ang mga mata ni Qin Li. Mukhang basta binibigyan ko ng gamit si Qin Shuangyu. Kahit pa ang pagsasanay sa kanya, ay makakakuha na ako ng gantimpala. Ang totoo, kaya hindi ipinapatay ni Qin Li kay Ninunong Wanling ang ika-6 na prinsipe na si Li Chengshen. Ay para rin sanayin si Qin Shuangyu. Dahil nalaman ni Qin Li, matapos magtagumpay sa paghihiganti si Qin Shuangyu, nang mapatay si Cao Huayuan, nagbago ang pananaw. Maituturing din pala itong isang uri ng paglinang. At sa gayon ay nakakuha ng 100,000 domain points. Pamilya, kung sa tingin nyo ayos lang ang librong ito, pakiusap bigyan nyo kami ng libreng recommendation ticket. Salamat pamilya sa inyong pagmamahal. Kabanata 15, isang gabing pagtatanong sa Espiritu Bilii. Sino sa mundo ang may ganitong kalakas? Ginamit ni Qin Li ang tatanggap lang na 300,000 domain points. Sa kanyang Invincible Domain, ang sakop ng Invincible Domain ay muling lumawak palabas ng 600,000 li. Ang Great Xia Kingdom ay may kabuuang 9 na probinsya. Kabilang dito ang Nanjiang Prefecture na katabi ng 100,000 mountains. May sukat na mahigit 11,000 li mula hilaga hanggang timog. Kasabay ng paglawak ng sakop ng Invincible Domain, ang dating 1,200 li ng Nanjiang Prefecture dagdagan pa ng kasalukuyang 600,000 li. Sa kabuuan ay lumawak ito patungo sa Nanjiang Prefecture L ng 1,800 li. Sa ganitong paraan halos ika-6 na bahagi ng Nanjiang Prefecture ay sakop na ng domain ni Qin Li. Kung magpapatuloy sa ganitong bilis, siguro ay hindi na magtatagal. Ang sakop ng kanyang domain ay masakop na ang buong Nanjiang Prefecture Ilibili. Sa oras na iyon ang buong Nanjiang Prefecture ay mapapasailalim na sa kontrol ni Qin Li. Sa loob ng sakop na ito si Qin Li, ay walang talo makukuha ni Qin Li ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng lahat sa Nanjiang Prefecture ay. Pagkatapos ng Nanjiang Prefecture ay ang Yiling Prefecture. Ang laki ng Yiling Prefecture ay halos kapareho ng Nanjiang Prefecture. Sa bandang hilaga pa ay ang Zhongzhou. At ang Imperial City ng Great Xia ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Zhongzhou. Ibig sabihin hanggat sakop ng domain ang buong Zhongzhou, ang buhay at kamatayan ng lahat ng miyembro ng Great Xia Royal Family ay mapapasailalim sa kontrol ni Qin Li. At pagkatapos niya na ang ilang probinsya sa hilaga, pagkatapos ng Great Xia Kingdom ay ang mga Hu sa hilaga, ang Vermilion Bird Kingdom sa silangan, ang Western Region sa kanluran basta't patuloy lang itong lumawak. Ang buong mundo ay masakop ng Invincible Domain ni Qin Li. Sa oras na iyon si Qin Li na ang tunay na walang talo sa mundo. 1,000 taon na akong naghintay. Wala na sa akin ang kaunting panahong ito. Bumulong si Qin Li at bahagyang ngumiti. Pagkatapos ay tumawag siya ng isang kambing na nakakalakad ng tuwid. Dumilim na ang langit, pero dito ay punong-puno ng bituin ang kalangitan. Ang Milky Way ay tila babagsak anumang oras. Hindi na rin ganoon kadilim ang gabi. Sa loob ng 4 na oras, ang mga dalubhasa sa Spirit Ascendance Realm ng Pamilya Bao at higit sa 10 dalubhasa sa Spirit Ascendance Realm, sa wakas ay nakarating din dito. Nakita rin ni LL ang kabang matanda na nakaupo sa gilid ng bangin. Nakita si Li Chengshen na nanginginig na nakatayo sa malapit. Nakita si Ji Chengshen na nanginginig na nakatayo sa malapit. Ang lahat ng tagapamilya Wu ay kinilabutan. Nang makita ni Ji Chengshen ang mga tagapamilya Wu, halos mabaliw na siya sa tuwa. Pinuno ng pamilya Wu, sa wakas dumating ka na. Bilis iligtas mo ako, basta iligtas mo ako. Pagbalik sa korte ipinapangako kung makakapasok kayo sa banal na templo. Malakas na sigaw ni Li Chengshen. Ang dumating dito ay ang pinuno ng pamilya Wu. Siya rin ang nag-iisang nasa Spirit Ascendance Realm sa pamilya Wu. Ang ama ni Wu Meileng na si Wu Tiansheng. Nang makita ni Qin Yaowei si Wu Tiansheng, bahagyang sumimangot ang kanyang magandang mukha. May bakas ng puot na gumuhit sa kanyang mga mata.
Dahil mismo kay Wu Tiansheng kaya pinatawag pabalik ang kanyang amang si Qin Lai sa pamamagitan ng 20 gintong plate. Masasabing alam niya ang dahilan. Iyon pala ay dahil mismo kay Wu Tiansheng na gumawa ng napakaraming dahilan para manirang puri. Si Emperador Xia ng Qin Lai ay isang taong likas na mapaghinala. Matapos pakinggan ang mga salita ni Wu Tiansheng, masasabing si Wu Tiansheng ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang mukha ni Wu Tiansheng ay kasing pula ng petsa. Ang mukha niyang malaki na parang plato ay seryosong nakatingin sa kabang matanda. Nagbigay galang siya at sinabing mo alang-galang na po senior kayo po ba ang ninuno ng Fanling Holy Land. Ni Nunong Wanling nakita na niya ang larawan ni Ninunong Wanling. Kaya naman halos nakilala niya si Ninunong Wanling. Hindi lang siya masyadong sigurado. Malinaw na ang daan-daang Black Scale Guard kasama na si Wang Meng ay marahil pinatay lahat ni Ninunong Wanling. Dahil dito ay nayanig ang kalooban ng lahat ng tagapamilya Wu. Napatingin sila kay Ninunong Wanling nang may takot. May ilan pang ang nagsisisi na pumunta rito. At para naman sa mga sigaw ng tulong ni Li Chengshen, para bang hindi nila ito narinig, idinilat ni Ninunong Wanling ang kanyang malabong mga mata, at sinulyapan ng bahagya ang mga tagapamilya Wu. Ang sino mang maglakas loob na pumasok sa Shiwan Dashan, mamatay ang kanyang boses ay napakakalma. Ngunit sa pandinig ng mga tagapamilya Wu, para itong isang malakas na kulob, napigil ng lahat ng tagapamilya Wu ang kanilang paghinga. Hindi na talaga sila ng ahas pang sumulong. Kahit hindi inamin ng Wanling ancestor ang kanyang pagkatao, ngunit naunawaan nila na para na rin itong pag-amin. Sa harap ng mayabang na pananalita ng Wanling ancestor, kahit si Wu Tiansheng na nasa ikalawang baitang na ng Wenling Realm ay hindi nang ahas na galitin siya. Ang sinapit ng mga Black Lin Wei ay nagsilbing babala, naging napakagalang ng kilos ni Wu Tiansheng. Sinabi niya, Wanling Senior. Papunta na ito sa pagiging pinuno ng mga banal na lupain, para lamang sa isang pamilya Qin na nalipol na. Para sa isang Qin Shuangyu na may 9 na baitang na gintong katawan, talaga bang isasakripisyo mo ang kinabukasan ng Wanling Sacred Land? Paghinto ng sandali, muling nagsalita si Wu Tiansheng. Ang anak kong babae ay nasa loob ng Shiwan Mountains. Hinihiling ko po senior na payagan akong pumasok. Ibabalik ko lang ang aking anak na babae. Sabihin niyo lang po kung anong kondisyon ang kailangan ninyo senior. Lumayas, ni hindi man lang nag-abalang tumingin ang Wanling ancestor. Isang malamig na sigaw lang ang pinakawalan niya. Ang nakakatakot na aura ay nagpayanig kina Wu Tiansheng at sa mga cultivator ng pamilya Wu. Umatras sila ng ilang hakbang, lahat sila'y tumingin sa Wanling ancestor nang may higit pang takot. Nagpalit-palit sa pamumutla at pamumula ang mukha ni Wu Tiansheng. Ngunit hindi siya nang ahas magpakita ng bahid ng galit, kaya't wala siyang nagawa kundi lunukin ang kanyang galit. Pagkatapos ay bahagya siyang yumukod. At pinangunahan ng ibang tagapamilya Wu sa pag-atres. Pumunta sila sa kabilang bundok. Walang intensyon ang mga tagapamilya Wu na umalis. Halatang hinihintay nila ang pagdating ng 100,000 hukbo ni Yang Qi. Ngunit wala siyang ipinakitang anumang reaksyon. Pumikit na lamang siyang muli. Ang misyon niya ay ang magbantay dito. Sino mang magtangkang pumasok sa Shiwan Mountains, ay walang awa niyang papatayin. Kahit 10 tao pa sila o 100,000. Walang itong pagkakaiba, nakita ni Li Chengshen ang eksenang ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kawalan ng pag-asa. Lumipas ang isang gabi, sumilip ang bukang liwayway sa silangan. Isang lilang sinag ang dahan-daang lumitaw. Sa paglipas ng panahon, padami ng padami ang lilang enerhiya. Sa isang iglap, nagtipon ng napakaraming lilang enerhiya sa itaas ng buong Shiwan Dashan. Tumingala si Ancestor Wanling at sinulyapan ang lilang enerhiya. Isang matalas na liwanag ang kumislap sa kanyang malabong mga mata. Iyon ang tirahan ng Master. Anong nangyayari dito? Nagtatakang tiningnan ni Qin Yaowei ang walang katapusang lilang enerhiya sa langit. Samantala, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng ika-6 na prinsipe na si Li Chengshen. Gulat niyang sinabi, lilang enerhiya sa libu-libong milya. Ito ang kababalaghan ng pagpasok sa Spirit Ascendance Realm. Kapag umaakyat sa Spirit Ascendance, magkakaroon ng kababalaghan. At ang kababalaghang ito ay ang lilang enerhiya sa libu-libong milya. Halos kahit saan ay makikita ito. Ang paglitaw ng kababalaghan ay tiyak na nangangahulugan ng paglabas ng isang dakilang makapangyarihan sa Spirit Ascendance Realm. Hindi nila inaasahan na makikita nila ang pagsilang ng kababalaghan dito sa Shiwan Dashan. Kung gayon, sino kaya ang sumusubok na maabot ang Spirit Ascendance Realm? Posible kayang isa na namang dakilang demonyo mula sa lahi ng mga demonyo ang malapit ng isilang sa Spirit Ascendance Realm. Sunod-sunod na tumayo ang mga tao mula sa pamilya Wu. Gulat na gulat silang tumingin sa lilang enerhiya sa langit na abot libu-libong milya. Bawat isa sa kanila ay nagpakita ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. Family Head, ito ay lilang enerhiya sa libu-libong milya, mayroong isang taong lumalampas sa kanyang antas. Papunta sa Spirit Ascendance Realm, sabi ng isang ika-6 na antas na Tribulation Crossing Realm cultivator ng pamilya Wu. Punurin ng pagtataka at pag-aalinlangan na tiningnan ni Wu Tiansheng ang kababalaghan sa kalangitan at lupa. Maging ang kanyang paghinga ay bumilis. Sino ang pumapasok sa Spirit Ascendance Realm sa loob ng Shiwan Dashan? Sa buong mundo, napakabihira ng mga nasa Spirit Ascendance Realm. Karaniwan, ang mga malalakas na paksayon ay may 1 o 2 tagapagtanggol mula sa Spirit Ascendance Realm. Iyon ay itinuturing ng napakagaling. Tulad sa loob ng Great Xia Imperial City.
tulad sa loob ng Great Xia Imperial City. Maliban sa pamilya Qin na may dalawang nasa Spirit Ascendance Realm, ang ibang mga pamilya ay mayroon lamang iisang nasa Spirit Ascendance Realm. Sa bawat pagsilang ng isang nasa Spirit Ascendance Realm, magugulat ang buong Great Xia. Kahit na ang pamilyang imperial ng Great Xia ay magpapadala ng sugo, personal na pagbati ng Xia Emperor, at isang regalo na inihanda ng Xia Emperor. Makikita kung gaano kahalaga para sa Great Xia ang pagsilang ng isang nasa Spirit Ascendance Realm. Biil Kabanata 16 Qin Shuangyu umalis ng bundok. Walang hiyang matandang magnanakaw, ibigay mo ang buhay mo. Mayroon palang umaakyat sa Spirit Ascendance sa loob ng Shiwan Dashan. Sino kaya iyon? Nagtatakang sabi ni Wu Tiansheng. Siya, bilang isang dakilang makapangyarihan sa Spirit Ascendance Realm. Malinaw na ang kasalukuyang lilang kababalaghan ay imposibleng maging kababalaghan mula sa isang halimaw na nagtatanong sa espiritu. Mayroon ding kababalaghan kapag ang isang halimaw ay nagtatanong sa espiritu. Pero sa kababalaghang iyon ay nag-uumapaw ang masamang enerhiya. Imposibleng maging katulad ng nangyayari ngayon. Tanging puro at siksik na lilang enerhiya lamang. At walang bahid ng masamang enerhiya, kaya, ang sigurado ngayon, siguradong isang tao ang nagtatanong sa espiritu. Sino kaya ang nagsasagawa ng pagtatanong sa espiritu sa 100,000 bundok? Hindi ba siya natatakot na hanapin siya ng mga makapangyarihang halimaw para guluhin? Nakatitig si Wu Tiansheng sa kababalaghan sa langit. Walang tigil sa pagkislap ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, isang dambuhalang alimpuyo ang nabuo, at saka ito bumaba. Lumapag ito sa isang lugar sa 100,000 bundok. Nagtagumpay na nang makita ang tagpong ito. Pag-ulong na sabi ni Wu Tiansheng. Ang iba pang cultivator ng pamilyang Wu ay pawang nagpakita ng inggit. Tulala ring nakatingin ng ika-6 na prinsipe na si Li Chengshen sa walang hangganang lilang enerhiya na bumubuo ng isang dambuhalang haligi. Tila wala sa sarili ang kanyang mga mata. Maging si Li Chengshen o ang mga taga-pamilyang Wu ay parehong hindi alam na ang taong sumasailalim sa pagtatanong sa espiritu ay ang matagal na nilang hinahanap na si Qin Shuangyu. Samantala sa pangunahing daan sa Zhangzhou malapit sa prepektura ng Yiling, isang lalaking nakasuot ng pulang baluting pandigma, isang matipunong lalaki na nasa katanghaliang gulang na may helmet na hugis ulo ng dragang apoy, ang namumuno sa 100,000 kawal na bakal, ay mabilis na nagmamarcha patungo sa direksyon ng 100,000 bundok. Ang tingin ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay parang patalim. Puno ng nakamamatay na aura, siya ang Diyos ng pagpatay ng Great Xia na si Yang Qi. Biglang napatigil sa paglalakbay si Yang Qi. Tumingala siya at tumingin sa direksyon ng 100,000 bundok. Huminto rin ng 100,000 hukbo. Nakita nilang lahat ang malawak na lilang enerhiya. May ilan ang nagsabi ng may pagtataka. Si Yang Qi ay nasa ikalawang antas ng lupain ng pagtatanong sa espiritu, habang ang kanyang dalawang general ay nasa unang antas ng lupain ng pagtatanong sa espiritu. Pagdating sa antas ng lupain ng pagtatanong sa espiritu, kahit isang antas lang ang pagkakaiba, napakalaki pa rin ng agwat. Hindi bababa sa 10 beses ang pagkakaiba. Halimbawa na lang ang mga kanang kamay na general ni Yang Qi. Kahit na nasa unang antas sila ng lupain ng pagtatanong sa espiritu. Kung ikukumpara kay Yang Qi, mukhang isang antas lang ang agwat. Pero kahit pa magsanib puwersa silang dalawa, kaya silang talunin ni Yang Qi gamit lang ang isang kamay, at halos durugin pa sila. Kung hindi kailanman susuko kay Yang Qi ang dalawang bise-general na nasa unang antas ng Wenling. Nakasuot ng puting makintab na baluting pilak ang kanang bise-general. Seryoso ang mukha niyang sinabi, "General, tingnan ninyo ang direksyon. Mukhang nasa loob ng 100,000 bundok. Sino ang nag-ascend sa Wenling sa 100,000 bundok?" Kalmado ang tingin ni Yang Qi. Hindi siya nagsalita at pagkatapos ng ilang sandali ay kumumpas siya. Pagpatuloy sa pag-abante habang si Qin Shuangyu ay pumapasok sa Wenling Realm. Nakaupo siya sa katreng kahoy. Naramdaman niya ang kapangyarihang kayang wasakin ang mundo sa loob niya. Hindi niya maiwasang matulala. Nakapasok na siya sa Wenling Realm. Isang antas na halos hindi niya pinangarap noon. Matapos niyang mahanap si Qin Li. Sa loob lamang ng wala pang isang araw, isa na siyang dalubhasa sa Wenling Realm. Katumbas ng antas ng kanyang kuya. Ang pamamaraan na bigay ng ninuno. Napakagaling, gulat na sabi ni Qin Shuangyu. Alam niya na kung wala ang pamamaraan na ibinigay sa kanya ni Qin Li, kahit na naabot na niya ang ika-9 na antas ng Do Realm. Ang pagnanais na magtagumpay sa Wenling, hindi niya alam kung gaano pa katagal ang aabutin. Ang pamamaraan na ibinigay sa kanya ni Qin Li ay ang pinakaangkop para sa kanya, at ang kalidad ng pamamaraan ay nakahihigit pa sa pinakamagaling sa Great Xia Kingdom. Ay hindi rin may kukumpara sa Zuan Yuju. Kung ikukumpara sa iyo, Ineng, halika at makipagkita sa akin. Sa sandaling iyon, narinig ni Qin Shuangyu ang boses ni Qin Li. Mabilis na pinakalma ni Qin Shuangyu ang sarili, at nakita si Qin Li sa lugar kung saan sila nagkita kahapon. Nagpupugay po si Shuangyu sa ninuno. Maraming salamat po sa ipinagkaloob ninyong pamamaraan. Kaya lang po mabilis na nakaabot sa Wenling ang aking paglilinang. Buong paggalang na yumuko si Qin Shuangyu. Mahinahong sinabi ni Qin Li, ngayong naabot mo na ang Wenling, may pauna ka ng kakayahang maghiganti. Sa ngayon, sina Li Chengshen at Wu Tiansheng ay nasa pasukan ng 100,000 bundok. Ang Wu Tiansheng na iyon ang utak sa likod ng pananakit sa pamilya Qin. Nasa ikalawang antas siya ng paglilinang sa Wenling. Kaya mo ba siyang patayin? Bakit hindi ko naman magagawa? Narinig ni Qin Shuangyu ang mga pangalan ni Li Chengshen at Wu Tiansheng.
Nagpakita ng matinding galit ang kanyang mga mata. Mabuti hawakan mo ang Chiwang Sword at maghiganti ka na. Gamitin mo lang ang mga kapangyarihang itinuro ko sa iyo. Kalmadong nagsalita si Qin Li. Pagkatapos ay hinayaan niyang ihatid ni Yuto si Qin Shuangyu paalis. Masusunod po ni Nuno, nagpakita ng determinasyon ang mukha ni Qin Shuangyu. Matapos yumuko ay sinundan niya si Yuto palabas ng nayon. Kasabay nito narinig din ni Qin Li sa kanyang isipan ang boses ng system. Ding tumaas ang cultivation ni Qin Shuangyu sa unang antas ng Spirit Ascendance Realm. Gantimpala 100,000 domain points. Ding nagbago ang pananaw ni Qin Shuangyu. Mas lalong lumakas ang kanyang pagnanais na maghiganti. Gantimpala 200,000 domain points. Maaari na namang palawakin ang sakop ng 600 li. Inilagay lahat ni Qin Li ang domain points sa loob ng Invincible Domain. Muling lumawak ang sakop ng Invincible Domain. Sakop na nito ang 2,400 li sa Southern Border Prefecture. Mahigit sa 1 kalima, itinoon ni Qin Li ang kanyang isipan. Ang pagsakop sa buong Southern Border Prefecture ay malapit nang mangyari. Kasabay nito matapos sundan ni Qin Shuangyu si Yuto palabas ng nayon. Isang iglap lang ay dinala ni Yuto si Qin Shuangyu. Naglaho sila at nang muling magpakita. Nasa gilid na sila ng Shiwan Dashan. Nanlaki ang mga mata ni Qin Shuangyu. Lubhang nagulat anong klaseng kapangyarihan ito. Libu-libong milya sa isang iglap ang isang mandirigma ay maaaring subukang lumipad pagkatapos maabot ang Zephyr Realm. Ngunit kahit nasa Spirit Ascendance Realm imposibleng mag-teleport. Ngunit nagawang ay teleport ni Yuto si Qin Shuangyu sa napakalayong lugar. Labis itong ikinagulat ni Qin Shuangyu. Hindi niya alam kung gaano talaga kalakas ang cultivation ni Yuto. Kaya kung susunod ka sa Panginoon, magkakaroon ka rin ng ganitong kakayahan balang araw. Natatawang sinabi ni Yuto. Sige na umalis ka na. Hindi ako maaaring umalis ng Shiwan Dashan nang walang utos ng Panginoon. Nasa iyo na ang lahat ngayon. Maraming salamat Ate Tu magalang na sinabi ni Qin Shuangyu. Kahit na anyong dalaga si Moon Rabbit, mukha siyang mas bata pa kay Qin Shuangyu. Pero alam ni Qin Shuangyu, na daan-daan o libu-libong taon ang tanda nito sa kanya. Kaya walang masama kung tawagin siyang Ate Rabbit. Nag-anyong bahaghari si Qin Shuangyu at lumabas sa 100,000 mountains. Agad siyang lumitaw sa itaas ni Wu Tiansheng at 6 Prince Li Chengshen. Wu Tiansheng walang hiya kang matanda. Kukunin ko ang buhay mo ngayon. Paglabas ni Qin Shuangyu agad siyang sumigaw at masamang tinitigan si Wu Tiansheng. Nagulat ang pamilya Bao si Li Chengshen at si Qin Yaowei. Qin Shuangyu naglakas loob kapang magpakita. Nakita ni Li Chengshen si Qin Shuangyu. Natigilan muna siya sandali, at pagkatapos ay labis na natuwa. Nandito siya para hulihin si Qin Shuangyu. Pero nagtago si Qin Shuangyu sa 100,000 mountains. Napakahirap siyang hanapin. Hindi niya inasahan na si Qin Shuangyu mismo ang lalabas. Para siyang kusang nagpahuli, maging sina Wu Tiansheng ay natigilan din. Pagkatapos ay sumulyap si Wu Tiansheng kay Wanling Ancestor. Nakita niyang hindi nagbago ang ekspresyon ni Wanling Ancestor. Tila wala siyang balak na makialam sa usapang ito. Isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Alam niya na patay na ang kanyang anak na si Wu Meileng. At malamang na namatay ito sa mga kamay ni Qin Shuangyu. Lumundag si Wu Tiansheng, at agad na lumitaw sa harap ni Qin Shuangyu. Para harapin si Qin Shuangyu. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mukhang hindi ka na makapaghintay na pagbayaran ang buhay ni Meileng. Kopyahin ang link sa ibaba at buksan sa browser para sa mas maraming resources. Ito ang tunay na God of Slaughter. Ang natitirang mahigit 10 cultivator ng Wu family na nasa Crossing Tribulation Realm ay kumilos na rin. Lumipad sila sa tabi ni Wu Tiansheng. At masamang tinitigan si Qin Shuangyu. Master Wu si Meileng ay namatay sa kamay ni Qin Shuangyu. Inalatan siya at tinanggalan ng litid napakasaklap ng kanyang pagkamatay. Kailangan mo siyang hulihin, para maipaghiganti si Meileng. Sumulyap si Li Chengshen kay Wanling Ancestor. At napansin na hindi man lang iminulat ni Wanling Ancestor ang kanyang mga mata. Tila wala siyang pakialam kay Qin Shuangyu. Mukhang hindi siya makikialam sa bagay na ito. Kaya naman nagsalita si Li Chengshen. Yumuko rin si Wu Tiansheng at sinulyapan si Wanling Laozu. Nakahinga lang siya ng maluwag ng matiyak na hindi makikialam si Ninunong Wanling sa usaping ito. Pero labis ding nagtataka si Wu Tiansheng. Dahil hindi naman para kay Qin Shuangyu ang pagdating ni Ninunong Wanling. Bakit siya nagbabantay dito? Ano talaga ang dahilan? Para kanino siya nagbabantay sa pasukan ng 100,000 bundok na ito? Hindi ito maintindihan ni Wu Tiansheng. Kaya hindi na niya ito masyadong inisip. Tutal nandito lang naman siya para kay Qin Shuangyu. Basta't mahuli niya si Qin Shuangyu. Hindi na niya kailangang pumasok pa sa 100,000 bundok. Kaya isinantabi na niya ang kanyang mga iniisip. At magalang na sinabi, huwag po kayong mag-alala kamahalan na ika-6 na prinsipe. Titiyakin kong pahihirapan ko siya ng husto. Pagkatapos magsalita tumingin si Wu Tiansheng kay Qin Shuangyu. Ikaw ba mismo ang paputol sa iyong mga meridian? O hahayaan mong ako ang dahan-daang dumurog sa mga iyan? Bago ko tuluyang sirain ang iyong cultivation. Pagkasabi niya yun ang mahigit 10 cultivator ng pamilyang Wu na nasa antas do ay agad na kumilos. At pinalibutan si Qin Shuangyu. Subalit napakalamig ng ekspresyon ni Qin Shuangyu. Sinulyapan lang niya ang mahigit 10 cultivator ng pamilyang Wu na nasa antas do. At malamig na sinabing kung ako ikaw, hindi na ako magsasayang ng laway. Dahil hindi kita sisirain, papatayin lang kita. Pagkasabi niya lumitaw sa kamay ni Qin Shuangyu ang isang mahabang espadang kulay pula.
Ang espada ng Diyos ng Kamatayan ng espadang Qi Huang. Paanong nangyari ito sa sandaling makita ang espadang Qi Huang? Nakilala na agad ni Wu Tiansheng ang pinagmulan ng espadang Qi Huang. Iyon ang personal na espada ng tunay na Diyos ng Kamatayan na si Qi Huang. Sa harap ni Qi Huang kahit pa ang tinaguri ang Diyos ng Kamatayan ng kasalukuyan na si Yang Qi ay mas mahina. Hindi sila magkaantas, pero ang espadang Qi Huang na ito ay nasa kamay ni Qin Shuangyu. Paanong hindi ito ikagugulat ni Wu Tiansheng? Iyan ay isang nakakatakot na sandata na kayang pumatay ng nasa antas Wenling. Nang makita ang espadang iyon kahit si Wu Tiansheng ay hindi napigil ang umatras ng ilang hakbang. Ang mahigit 10 cultivator ng pamilyang Wu na nasa antas do matapos marinig ang espadang Qi Huang ay natakot din at umatras ng mahigit 10 metro. Iyon ay isang pag-atras na dala lamang ng kanilang instinct. Makikita kung gaano kasindak-sindak ang reputasyon ng espadang Qi Huang. Ang espadang Qi Huang. Paanong nangyari ito bulalas ng ika-6 na prinsipe na si Li Chengshen? Hindi makapaniwalang nakatingin sa Red Emperor Sword sa kamay ni Qin Shuangyu. Nagbago rin ang ekspresyon ni Qin Yaowei. Maging si Wanling Laozu ay napamulat ng kanyang mga mata. Tumingala at tumingin kay Qin Shuangyu. Ibinigay pa talaga ng master sa kanya ang Red Emperor Sword. Ganito na lang ang pagpapahalaga sa kanya, sabi ni Wanling Laozu sa kanyang isip. Alam ni Shiling Laozu ang relasyon ng God of Slaughter na si Qi Huang at ni Qin Li. Noong taon na iyon, napadpad si Qi Huang sa Shiwan Dashan. Pagkatapos ay naglaban sina Qi Huang at Qin Li. Natalo siya sa postahan kay Qin Li. Kaya naiwan ang Red Emperor Sword sa mga kamay ni Qin Li. At dahil dito, binigyan naman ni Qin Li ng ilang turo si Qi Huang. Matapos magkaroon ng kaliwanagan si Qi Huang, umalis na siya sa Shiwan Dashan. Ngunit bago siya umalis, ibinigay rin ni Qi Huang ang lahat ng kanyang natutunan sa buong buhay niya kay Qin Li. Hindi niya inasahan na ngayon itong Red Emperor Sword ay ibinigay pa pala ni Qin Li kay Qin Shuangyu. Ano naman kung Red Emperor Sword? Isa lang naman siyang 9th grade golden body. Hulihin niyo siya agad. Ang Red Emperor Sword na ito ay magiging pag-aari na ng ating pamilyang Wu. Mabilis na natauhan si Wu Tiansheng. Malakas siyang tumawa at natauhan na rin ang iba pang miyembro ng pamilyang Wu. Oo nga, kapag ang isang taong may mataas na cultivation ang may hawak ng Red Emperor Sword. Isa itong uri ng panakot. Ngunit kapag isang ordinaryong tao ang may hawak ng Red Emperor Sword, iyon ay isang kasalanan. Malinaw na sa kanilang paningin. Ang pagkakaroon ni Qin Shuangyu ng Red Emperor Sword ay isang kasalanan. Kaya naman, sa higit 10 miyembro ng pamilyang Wu na nasa Spirit Ascendance Realm, agad na may dalawang lumipad palabas, patungo kay Qin Shuangyu. Itong dalawang miyembro ng pamilyang Wu ay nasa ranggo ng Spirit Ascendance Realm. Malinaw na sa kanilang opinyon. Ang pagpapadala sa dalawang ito ay sobra-sobra na. Malamig ang tingin ni Qin Shuangyu. Nayanig ang kanyang katawan at biglang sumabog ang isang nakakatakot na cultivation aura. Sa isang iglap, kumislap ang kanyang anyo. 9 ng kulay dugo na may hawak na espada ang lumabas mula sa katawan ni Qin Shuangyu. Napakabilis ng 9 iyon. Sa isang kisap mata ay nasa harap na sila ng mga miyembro ng pamilyang Wu na nasa 1st grade at 3rd grade Spirit Ascendance Realm. Halos walang kakayahang lumaban ang dalawang miyembro ng pamilyang Wu. Hindi pa man sila nakakatugon. 2 ng kulay dugo ang tumago sa kanilang mga katawan. Biglang nang inag ang dalawa. Naglitawan sa kanilang katawan ang hindi mabilang na hiwa ng espada. Ang kanilang mga katawan ay nabasag na parang salamin, na nahuhulog ng pira-piraso. Pagkatapos, ang natitirang 7 ng kulay dugo ay agad na lumitaw sa harap ng 7 tagapamilya Wu. Biglang namutla ang 7 taga-Wu na iyon. Hindi nila inasahan na ganito pala kalakas ang kapangyarihan ni Qin Shuangyu, na umabot na sa unang antas ng Wenling Realm, at nagtataglay pa ng ganito katinding kakayahan. Ginamit ng 7 taga-Wu ang lahat ng kanilang makakaya para lumaban. Ngunit agad na sinira ng 7 ng kulay dugo ang lahat ng kanilang depensa. Tumagos ito sa kanilang mga katawan. Ang 7 taga-Wu ay naging mga piraso ng laman at bumagsak. Namatay ng walang buong bangkay, napakabilis ng lahat ng pangyayari. Sa isang iglap lang, 9 na miyembro ng pamilya Wu na nasa Zhou Realm ang namatay. Unang antas ng Wenling Realm. 9 Extreme Sword Shadow. Paanong posible ito? Biglang nagbago ang mukha ni Wu Tiansheng. Tumingin siya kay Qin Shuangyu nang may pagkasindak. Puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon ang kanyang mukha. Wenling Realm. Nasa Wenling Realm pala si Qin Shuangyu. Paanong posible ito? Nakatanggap sila ng kumpirmadong balita na si Qin Shuangyu, kahapon lang, ay talagang nasa ika-9 na antas ng Jinshen Realm. Gaano palang katagal ang nakalipas? Nakapasok na siya sa Wenling Realm. Samantalang nasa pagitan pa niya ng Zuan Realm at Zhou Realm. Bawat antas ay may 9 na ranggo. Paano nagawa ni Qin Shuangyu sa loob lang ng isang araw? Nalampasan ang 2 malalaking antas at maabot ang Wenling Realm. Sobrang nakakatakot nito. Huwag mong sabihin ang malawak na lilang enerhiya kamakailan ay ang kababalaghan ng pag-akyat ni Qin Shuangyu sa Wenling Realm. At iyon pang 9 Extreme Sword Shadow. Iyon ang pinakamataas na pamamaraan ng espada ni Qi Huang. Umasa si Qi Huang sa pamamaraan ng espadang iyon para makalaban ng mga kalabang mas mataas ang antas. Nakuha kaya ni Qin Shuangyu ang pamana ni Qi Huang sa 100,000 Mountains? O baka pati na ang kapangyarihang iniwan mismo ni Qi Huang at ipinasa sa katawan ni Qin Shuangyu gamit ang isang ritual ng paglilipat kapangyarihan. Sa pag-iisip nito, gulat at galit na tumingin si Wu Tiansheng kay Qin Shuangyu. Ang gulat ay dahil sa antas ng kapangyarihan ni Qin Shuangyu at sa 9 na anino ng espada.
Ang galit naman ay dahil sa isang iglap, nawala ng siyam na eksperto sa Antas Transcendent ang pamilya Wu. Siyam na eksperto sa Antas Transcendent iyon. Ang pamilya Wu nila ay mayroon lamang 20 eksperto sa Antas Transcendent. Sa isang iglap, nawala agad ang kalahati. Para sa isang malaking pamilya tulad ng pamilya Wu. Isa rin itong malaking dagok. Hindi ito matanggap ni Wu Tiansheng. Hindi maalis ang galit sa kanyang puso. Walang pag-aalinlangan siyang nagsalita. Umatras kayo. Ika-18 kabanata. Hindi mo pa alam kung anong klaseng tao ang kinalaban ng dakilang siya. Ano ang natitira sa pamilya Wu. Ang 4 na cultivator sa Antas Transcendent ay takot na halos maihina sa salawal. Paano pa sila maglalakas loob na manatili rito? Agad silang tumalikod para tumakas. Sinisisi na lang nila na wala silang pakpak para makalipad ng mas mabilis. Pero syempre, hindi hahayaan ni Qin Shuangyu na makatakas sila. Sa isang kumpas lang ng kamay ni Qin Shuangyu, 4 na dugong pulang dragon ang lumabas mula sa espadang pulang emperador. Sumugod patungo sa 4 na cultivator ng pamilya Wu. Sining ng espada na pagkontrol ng dragon. Paano mo nalaman ang sining ng espada na pagkontrol ng dragon? Napasigaw si Wu Tiansheng na hindi makapaniwala, pero hindi naging mabagal ang kanyang mga kilos. Agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para harangin ang 4 na dragon na gawa sa enerhiya ng espada. Swoosh swoosh swoosh, ngunit sa sandaling ito, lahat ng 9 dugo ay sumugod kay Wu Tiansheng. Nagbago muli ang ekspresyon ni Wu Tiansheng. Napilitan siyang magtiimbagang para harangin ang 9 dugong pulang anino. Pero kawawa ang 4 na cultivator ng pamilya Wu. 3 sa kanila ang namatay noon din. May isa na hindi namatay. Hindi dahil sa mataas ang antas niya kaya naharang niya ang mga dragon ni Qin Shuangyu. Kundi dahil hindi siya balak patayin ni Qin Shuangyu. Dahil may iba siyang paggagamitan sa kanya. Direkta niyang sinelyuhan ang kapangyarihan ng taong ito gamit ang enerhiya ng espada. At ipinadala siya sa bangin. Gulat at naguguluhan ang cultivator ng pamilya Wu. Nanginginig ang buong katawan at basang-basa ng malamig na pawis. Hindi niya alam kung ano ang binabalak ni Qin Shuangyu. Bakit siya lang ang hindi pinatay? Nang makita ito ng ibang tao, nagulat din ang ika-6 na prinsipe na si Li Chengshen habang tulala siyang nakatingin sa eksenang nasa harapan niya. Sa isang iglap, naramdaman niyang nananaginip siya. Imposible, talagang imposible. Siguradong panaginip lang ito. Paanong nagawa ni Qin Shuangyu sa loob lamang ng isang araw? Naitaas ang kanyang cultivation sa Wenling Realm. Natumba si Li Chengshen. Napaupo siya sa sahig. Mariing nakatitig kay Qin Shuangyu na nasa himpapawid. Ang dambuhalang anino ay parang isang halimaw na sumakmal sa kanya. Si Qin Yaowei ay tulala ring nakatingin kay Qin Shuangyu. Hindi niya namamalayan na napahinto ang kanyang paghinga. Paano siya naging ganoon kalakas? Hindi napigil ang masabi ni Qin Yaowei. Malamig nang umisi ang Wanling Ancestor. Mga pula ka sa balon, hindi ninyo iyan magagawa. Ngunit kayang gawin niyon ng Revered One. Siguro ay hindi mo pa alam kung anong klaseng tao ang kinalaban ng dakilang dinastiyang siya. Sa sandaling iyon, naintindihan na rin ng Wanling Ancestor kung bakit sinabi sa kanya ni Qin Li na huwag patayin si Li Chengshen. Malinaw na para sanayin si Qin Shuangyu. Upang hayaan si Qin Shuangyu na lumago sa lalong madaling panahon. At pagkatapos ay gamitin ang mga kamay ni Qin Shuangyu para wasakin ang buong dakilang siya. Alam niya sa pagiging kalmado ni Qin Li na ang dakilang dinastiyang siya ay hindi karapat-dapat para kumilos si Qin Li. Kung hindi, kapag kumilos si Qin Li, sa isang iglap lang ay kaya niyang wasakin ang buong dakilang siya. Narinig ito ni Li Chengshen. Tulala siyang tumingin sa Wanling Ancestor. Sino ba talaga ang tinutukoy mo? Iyang sinasabi mong Revered One. Sino ba talaga siya at bakit niya kinakalaban ang aming dakilang siya? Bakit? Namula ang mga mata ni Li Chengshen. Halos magdugo na ang kanyang mga mata. Hindi pinansin ng Wanling Ancestor si Li Chengshen. Ngunit narinig ni Qin Yaowei ang sinabi ng Wanling Ancestor. Tila may napagtanto siya. Sinabi niya, hindi kaya. Ang Revered One na tinutukoy niya ay ang ninuno ng aming pamilyang Qin. Ganoon ba talaga nakakatakot ang ninuno ng aming pamilyang Qin? Isang ekspresyon ng pagkabigla ang lumitaw sa magandang mukha ni Qin Yaowei. Tiningnan ni Wu Tiansheng ang 13 eksperto sa Do Realm na kasama niya. Ngayon ay isa na lang ang natitirang buhay. At halata pa na sinadya ni Qin Shuangyu na huwag itong patayin. Kahit hindi niya alam kung bakit nag-iwan si Qin Shuangyu ng isang miyembro ng pamilya Wu na buhay. Pero wala na siyang pakialam doon. Sa mga mata ni Wu Tiansheng, puno ng galit at pagkamuhi. Hindi lang pinatay ni Qin Shuangyu ang kanyang anak na babae. Pinatay pa niya ang 12 dalubhasa sa Spirit Ascendance Realm ng kanilang pamilya Wu. Masasabing hindi direkta niyang winasak ang kanilang pamilya Wu. Mas masakit pa ito kaysa sa pagpatay mismo kay Wu Tiansheng. Wala nang pakialam si Wu Tiansheng. Nalalabi ng pamilya Qin, dudurugin ko ang iyong mga buto at gagawing abo. Sumigaw si Wu Tiansheng sa galit. Isang malaking espada na may mga bakal na singsing ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang malaking espadang ito ay bahagyang naglalabas ng mga silahis ng berdeng asul na liwanag. Bagamat hindi ito kasing husay ng Chiwang Sword na nasa ika-9 na antas ng Spirit Weapon. Isa na rin itong pang-8 antas na Spirit Weapon. At isa pa itong mataas na kalidad na espada sa mga pang-8 antas na Spirit Weapon. Pinangalan ng Tianian Saber, hawak ito ni Wu Tiansheng at umungol. Ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay bumulwak. Ang mga pangunahing punto sa kanyang katawan ay bumukas. Sumabog ang kanyang lakas na nasa ika-2 antas ng Spirit Ascendance Realm. Sa sumunod na sandali, lumitaw si Wu Tiansheng sa harap ni Qin Shuangyu.
Ang malaking espada ay biglang humampas pababa. Isang nakakatakot na anino ng espada na mahigit 10 metro ang laki ang nabuo. At buong lakas na bumagsak kay Qin Shuangyu. Nananatiling kalmado si Qin Shuangyu, ngunit lalong lumakas ang kanyang pagnanasang pumatay. Ang Chiwang sword sa kanyang kamay ay naglabas ng matinding pulang liwanag. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Si Qin Shuangyu ay tumalsik paatras dahil sa malakas na puwersa. Ngunit ligtas siya sa loob ng bilog na liwanag. Tignan natin kung ilang hiwa ang kaya mong salagin. Ang pakikipaglaban sa mas mataas na antas ay hindi problema. Guan, makikita kung gaano kasindak-sindak itong pagtawag sa Diyos. Wala nang pakialam si Wu Tiansheng kung mahuhuli pa ba niya ng buhay si Qin Shuangyu. Ngayon gusto na lang niyang patayin si Qin Shuangyu para mailabas ang galit sa kanyang puso. Isang nakakatakot na anino ng espada ang bumaba, maging ang kalawakan ay nanginginig. Patayin mo siya, bilis, patayin mo siya. Nakatitig si Li Chengshen sa tanawin sa langit. Nanggigigil niyang sabi, hindi na siya nangangahas umasa na mahuhuli pa ng buhay si Qin Shuangyu. Natakot na siya ngayon, gusto na lang niyang mamatay si Qin Shuangyu. Ngunit si Qin Shuangyu ay nanatiling nakatayo at hindi gumalaw. Tinitigan niya ang paparating na nakakatakot na anino ng espada. Ang kanyang mga mata ay lalong nanlamig. Zantian, isang malakas na pulang liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Qin Shuangyu. Sa likod niya ay bahagyang lumitaw ang isang anyong kulay dugo. Ang anyong kulay dugo ay tila kasing laki lang ng isang normal na tao. Ngunit naglalabas ito ng nakakakilabot na aura ng pagpatay. Ang aura na iyon ay mas malakas pa sa malaking itim na anino sa likod ni Wu Tiansheng. Ang anyong kulay dugo ay sa katunayan isang kalooban ni Qi Huang na naiwan sa loob ng espadang Qi Huang. Tanging kapag ginamit ang pamamaraan ng Zantian, saka lamang mapapakilos ang kaloobang iyon. Saka lamang ang lahat ng enerhiya ng espadang Qi Huang. At ang madugong masamang aura ay may lalabas lahat, para makabuo ng isang sining ng espadang Zantian na lampas sa limitasyon. Isang anino ng espadang kulay dugo ang humawi sa kalangitan. Agad nitong winasak ang malaking anino ng espada. Pagkatapos ay lumapit ito kay Wu Tiansheng. Tumagos ito sa katawan ni Wu Tiansheng, pati na rin sa malaking ilusyon sa likod niya. Bagong manunulat pa lang po. Pakiusap, suportahan niyo po. Salamat pamilya, kopyahin ang link sa ibaba at buksan sa browser para makakuha ng iba pang mapagkukunan. Kabanata 19, gamitin ang kanilang pamamaraan laban sa kanila. Sa isang tunog ay dumura ng dugo si Wu Tiansheng. Nanlabo ang kanyang mga mata at ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay tuluyang naipit. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kamatayan. Malinaw niyang naramdaman ang banta ng kamatayan. Ngunit sa huling sandali, hindi kinuha ng nakakatakot na enerhiya ng espada ang kanyang buhay. Sa halip ay sinelyuhan nito ang lahat ng kanyang panloob na lakas. Kaya pansamantala siyang naging isang ordinaryong tao. Ano ba talaga ang gustong gawin ni Qin Shuangyu? Habang takot na takot si Bao Tiansheng ay labis din siyang naguguluhan. Ang teknik na pumapatay ng langit ni Qin Shuangyu kanina ay kayang-kaya siyang patayin. Ngunit hindi iyon ginawa ni Qin Shuangyu. Sinelyuhan lamang niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi iisipin ni Bao Tiansheng na naawa sa kanya si Qin Shuangyu. Ang pagpapalaya sa kanya ay tiyak na may mas malaking pakana. Dahil dito ay labis na nabagabag ang kalooban ni Bao Tiansheng. Itinago ni Qin Shuangyu ang espadang Qi Huang. Kinuha niya si Bao Tiansheng at dinala sa bangin kung nasaan sina Wanling Laozu. Nang makita si Wanling Laozu na narito, natigilan sandali si Qin Shuangyu. Pagkatapos ay naging mapagbantay siya. Ninunong guro, huwag mong sabihin. Tumingin si Qin Shuangyu kay Wanling Laozu. Kumunat ang kanyang noo, ang kanyang guro ay pinaslang sa banal na lupain ng Wanling ng mga taga-imperyo ng Daksha. Kung walang pahintulot mula sa banal na lupain ng Wanling, imposibleng mapatay ng imperyo ng Daksha ang kanyang guro. Kaya sa sandaling makita niya si Wanling Laozu, inakala niyang kakampirin si Wanling Laozu sa maharlikang pamilya ng Daksha. Inakala niyang kakampirin si Wanling Laozu sa maharlikang pamilya ng Daksha. Ngunit nagpakita ng kaunting pagsisisi si Wanling Laozu. Shuangyu, nag-iisa akong nagsasanay nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam ang mga nangyari sa banal na lupain. Kahapon ko lang nalaman ang tungkol sa pamilya Qin. Kasalanan ko ang bagay na ito. Ngunit ang mga tao mula sa banal na lupain ng Wanling na pumatay sa iyong guro ay pinatay ko ng lahat. At ang banal na lupain ng Wanling ay humiwalay na sa imperyo ng Daksha. Habang buhay kaming hindi makikipag-ugnayan sa imperyo ng Daksha. Maraming salamat ni Nuno, magalang na sinabi ni Qin Shuangyu habang nagbibigay pugay. Pagkatapos ay medyo nagtaka siya. Ninuno, naparito ka para. Sinabi ni Wanling Laozu, noong una ay gusto kong patayin itong si Li Chengshen para ipaghiganti ang pamilya Qin. Ngunit inutusan ako ng kagalang-galang na iwan sa iyo si Li Chengshen. Kaya nagbantay ako rito habang hinihintay si Yang Qi na dalhin ng 100,000 sundalo. Ang kagalang-galang, tanong ulit ni Qin Shuangyu na naguguluhan. Ipinaliwanag ni Wanling Laozu model. Ang tinutukoy na master ay syempre ang ninuno ng pamilyang Qin ninyo. Si Qin Li pala ang master ni Wanling Laozu. Sa madaling salita, si Wanling Laozu ay alagad pala ng ninuno ng pamilyang Qin na si Qin Li. Sa sandaling ito sa wakas ay naintindihan na ni Qin Shuangyu kung bakit siya ang itinalagang banal na babae ng Wanling Holy Land ni Wanling Laozu. Kung bakit ang patakaran ng Wanling Holy Land ay makipag-ugnayan sa pamilyang Qin. Kaya pala ang lahat ng ito ay dahil ang nagtatag ng Wanling Holy Land na si Wanling Laozu ay alagad pala ng kanilang ninuno sa pamilyang Qin na si Qin Li. Nang marinig ito ni Qin Shuangyu, mas lalo siyang humanga kay Qin Li.
Napakalaki ng reputasyon ni Wanling Laozu sa Great Xia Kingdom. At isa sa iilang nababalita ang may kapangyarihang bumusag ng kawalan. Samantala napasinghap din sina Li Chengshen at Wu Tiansheng. Gulat na nakatingin kay Wanling Laozu. Buhay pa pala talaga ang ninuno ng pamilyang Qin. At ang tanyag na si Wanling Laozu ay alagad pa pala ng ninuno ng pamilyang Qin. Kaya pala mag-isa niyang hinarap ang 100,000 hukbo ni Yang Qi. Sobrang nakakatakot naman ang ninunong ito ng pamilyang Qin. Kung maging ang isang tulad ni Wanling Laozu ay alagad niya, gaano kaya siya mismo kalakas? Sa mga sandaling ito nagsisi na pareho sina Li Chengshen at Wu Tiansheng. Lalo na si Li Chengshen na naalala ang sinabi ni Wanling Laozu dati. Anong klaseng nilalang ba ang kanilang kinalaban? Kung hindi lang sana nila pinag-interessen si Qin Shuangyu, hindi kaya sila aabot sa ganitong kalagayan. Ngayong nasa kamay na sila ni Qin Shuangyu, hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari sa kanila. Pero ngayong nasa kamay na sila ni Qin Shuangyu, siguradong hindi maganda ang kahihinatnan nila. At sa mga oras na iyon, nagtanong muli si Qin Shuangyu. Ninunong guro, sinabi mo kanina na hinihintay mo ang 100,000 hukbo ni Yang Qi, darating ba si Yang Qi dito? Tumango si Wanling Laozu. Tama, nagutos ang Emperador Xia, Xiao Xiao, para makipagdigma sa lahi ng mga demonyo, at pumunta sa 100,000 kabundukan para hulihin ka. Hehe, ang laki naman pala ng mukha ko bilang si Qin Shuangyu. Malamig nang umisi si Qin Shuangyu. Pagkatapos ay ayaw na niyang pakialaman ang mga bagay tungkol kay Yang Qi. Noong una, medyo nirerespeto niya pa si Yang Qi, dahil bilang Diyos ng patayan ng Great Xia si Yang Qi. Ang puso'y para lamang sa dakilang Xia. Hindi alam kung gaano karaming kalaban ang inalis para sa dakilang Xia. Ngayon wala na siyang nararamdaman para kay Yang Qi. Hindi rin siya nag-aalala na may masamang gawin si Yang Qi kay Qin Li. Alam na alam niya ang kilabot ni Qin Li. Kapag naglakas loob si Yang Qi na pumunta, walang makakalabas ng buhay sa 100,000 bundok. Noong naghahanda na siyang tapusin si Wu Tiansheng at Li Chengshen, biglang sumigaw si Qin Yaowei na kanina patahimik. Ate Shuangyu, si Yang Qi ang may pakana sa pagkamatay ni Kuya. Siya ang nagplano ng lahat para mapahamak si Kuya. Dahilan para pagpira-pirasuhin si Kuya ng mga karwahe. Ang kanyang kuya na si Qin Shuang ang pinakabatang general ng dakilang Xia. Para sa dakilang Xia ay nabali ang isa niyang braso. Pagkatapos ay pinaratangan siyang nilalay ang emperador ng Xia. Kaya't hinatulan siya ng parusang pagpira-piraso ng mga karwahe. Hindi niya akalain na si Yang Qi pala ang may gawa ng lahat. Dahil dito umabot sa sukdulan ng galit ni Qin Shuangyu. Totoong-totoo ang sinasabi ko. Nitong mga araw nasa tabi ako ni Li Chengshen. Narinig ko mismo mula sa bibig ni Li Chengshen. Nagngingit-ngit na sinabi ni Qin Yaowei. Tumingin si Qin Shuangyu kay Li Chengshen. Nanginginig sa takot ang buong katawan ni Li Chengshen. Puno ng takot ang kanyang mukha. Ako. Hindi ko alam, malamig na sabi ni Qin Shuangyu. Isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa iyo. Isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa iyo. Gumuho ang kalooban ni Li Chengshen. Nag-alinlangan siya ng matagal. At sa huli sinabi ng may takot. Si Yang Qi ang may gawa. Sige, bumulwak ang galit mula kay Qin Shuangyu. Bahagyang namula ang kanyang mga mata. Nagbalik sa kanyang isipan ang mukha at boses ni Qin Feng. Shuangyu, takbo, alam na ni Duo-Duo na kumuha tayo ng candy. Shuangyu, heto ang laruan na dinala ko mula sa mga Hu. Ang saya nito para sa iyo. Anong problema, Shuangyu, pinagalitan ka na naman ba ni Duo-Duo? Samahan kitang maglaro ng taguan. Shuangyu, pagpunta mo sa Wanling Holy Land kailangan mong magsanay ng mabuti. Kung ayaw mo nang manatili sa Wanling Holy Land, sabihan mo lang ako gamit ang mensaherong lawin. Siguradong sisanduan ka ni Kuya. Mula pagkabata si Qin Feng na ang pinakamalambing kay Qin Shuangyu. Sa tuwing uuwi siya galing sa digmaan, dinadalhan niya si Qin Shuangyu ng mga kakaibang laruan. Sa isiping si Yang Qi ang pumatay kay Qin Feng. Ang isiping si Yang Qi ang pumatay kay Qin Feng. Umabot na sa sukdulan ng pagnanasang pumatay ni Qin Shuangyu. Pero pinigilan pa rin niya ang kanyang pagnanasang pumatay. Kailangan lang niyang hintayin dito ang pagdating ni Yang Qi. Pagkatapos ay tumingin si Qin Shuangyu kay Wu Tiansheng. Kumislap ang pagnanasang pumatay sa kanyang mga mata. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Tumingin si Qin Shuangyu sa huling nabubuhay na disipulo ng pamilya Wu. Inihagis sa kanya ang isang ordinaryong punyal. Malamig na sinabi, lapain mo si Wu Tiansheng. Siguraduhin buhay pa siya bago matanggal ang huling piraso ng laman sa kanyang katawan. At mabubuhay ka, kopyahin ang link sa ibaba at buksan sa browser para makakuha ng karagdagang resources. Paano kaya ang lasa ng paglapa? Nang marinig ang sinabi ni Qin Shuangyu, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Napatingin sila kay Qin Shuangyu na may pagkasindak. Walang sino man ang nag-akala na ang dating mabait, ang banal na dalaga ng lahat ng espiritu ay magagawa ang ganito kasuklam-suklam na bagay. Ang laki ng ipinagbago ng kanyang ugali, na talagang hindi ka panipaniwala, lalo na si Wu Tiansheng. Biglang nagbago ang kanyang mukha at masama siyang tumitig kay Qin Shuangyu. Isang halo ng galit at takot ang bumalat sa kanyang puso. Di talaga bang iniisip mo na ang mga tao sa aming pamilya Wu ay kasing sama ng sinasabi mo? Talagang katawa-tawa, malamig na sabi ni Wu Tiansheng. Tama nga ang sinabi niya. Pero nang tumingin siya sa huling disipulo ng pamilya Wu, puno ng pag-aalala at kaba ang kanyang mga mata. Hindi pinansin ni Qin Shuangyu si Wu Tiansheng. Kung gayon ay ako na mismo ang kikilos. Namumula ang mga mata ng tagapamilya Wu habang nakatingin sa punyal sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay at saka siya yumuko sa harap ng lahat. Pinulot niya ang punyal na iyon. Pinulot niya ang punyal na iyon.
Tumingin siya kay Wu Tiansheng. Pinuno ng pamilya matagal ko nang sinabi na huwag kalabanin ng pamilya Qin. Bakit hindi ka nakinig? Nagbago bigla ang itsura ni Wu Tiansheng. Galit na sinabi Wu Yuansheng. Nagtaksil ka para sa karangalan para lang mabuhay, naglakas loob kang saktan ako. Nanginginig ang gilid ng bibig ni Wu Yuansheng. Pinuno ng pamilya kahit hindi ako ang gumawa. Gagawin din niya kaya mas mabuti nang pagbigyan mo na lang ako, huwag kang mag-alala. Hanggat nabubuhay ako, tiyak na ibabangon ko muli ang pamilyang Wu. Ang cultivation ni Wu Yuansheng ay nasa ika-8 baitang ng Spirit Ascendance Realm. Sa katunayan, sa lahat ng miyembro ng pamilyang Wu na dumating para tumulong maliban sa pinuno ng pamilya na si Wu Tiansheng, siya ang pinakamalakas. Pagkatapos magsalita, unti-unting lumakad si Wu Yuansheng papalapit kay Wu Tiansheng. Bawat hakbang niya ay napakabigat. Nanginginig ang kanyang mga binti. Ang laslasin ang sarili mong pinuno ng pamilya. Ang ganitong bagay para sa kahit sino ay mahirap ding tanggapin. Pero para mabuhay siya, wala siyang magawa kundi gawin ito. Naglalakas loob ka nang makita ni Wu Yuansheng na papalapit sa kanya. Sumigaw si Wu Tiansheng sa galit. Nagtiimbagang si Wu Yuansheng. Lumapat ang punyal sa balikat ni Wu Tiansheng. Sa isang lagaslas, napunit ang damit sa kanyang balikat. Isang piraso ng balat ang natuklap. Pero hindi gaanong kalaki ang natanggal. Hindi matalas ang punyal na iyon. Napasigaw sa sakit si Wu Tiansheng. Namimilipit ang kanyang mukha sa sakit. Isa siyang makapangyarihang nilalang sa Spirit Ascendance Realm. Kailan siya nakaranas ng ganitong paghihirap? Ngunit gusto niyang pumiglas. Ngunit naramdaman niyang gumalaw ang sword G sa loob ng kanyang katawan. At tuluyan siyang pinatigil sa kanyang kinatatayuan. Hindi makagalaw, pinuno. Patawarin niyo ako, muling humiwa si Wu Yuansheng. Tinanggal ang isang piraso ng laman ni Wu Tiansheng. Masasabing parang pilit itong nilagari. Dahil ang punyal na ito ay napakapurol. Mukhang mahihirapan itong humiwa kahit ng tokwa. Paano pa kaya ang laman? Dahil dito, dumobol ang sakit. Si Li Chengshen na nanunood sa gilid ay nangilabot. Walang tigil siyang nasusuka at dumuduwal sa gilid. Masyadong malupit, ang normal na paglalaslas ay gumagamit ng napakatalas na kutsilyo. At kumukuha ng isang taong may malawak na karanasan. Para hiwain ng paunti-unti ang laman sa katawan ng bilanggo. Sa proseso, hindi dapat masugatan ang kanyang mahalagang parte. Dapat tiyakin na bago matanggal ang huling piraso ng laman. Buhay pa ang tao, kung hindi. Kapag namatay ang tao, ang susunod na mamamatay ay ang tagapagsagawa ng parusa. Masasabi pang ang napakapulpul nito. Natural lang na mas masakit kapag hiniwa sa katawan. Sa tanawing ito ay nanginginig ang buong katawan ni Qin Yaowei. Kahit ang tagapagparusang si Wu Yuansheng ay naramdaman ang pagbaligtad ng kanyang sikmura. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Tumingin si Qin Shuangyu kay Qin Yaowei at nagtanong, takot ka ba? Malamig niyang sinabi, noon ay ganito rin sa ama sa lungsod ng imperyo sa harap ng maraming tao. Hiniwa ang kanyang laman ng paunti-unti. Bago siya mamatay, hindi man lang siya yumuko. Napigil ang hininga ni Qin Yaowei. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, humiling siya at nagsalita. Hindi ako takot, unti-unti ring naging matatag ang kanyang tingin. Tumango si Qin Shuangyu, tumingin sa natatakot na anyo ni Li Chengshen. Kumislap ang isang malamig na tingin sa kanyang mga mata. Ito ang eksenang gusto niyang makita. Imposibleng palampasin niya si Li Chengshen. Tiyak na mamamatay si Li Chengshen. Ngunit lahat ng ito ay nagsimula dahil sa kanya. Kaya dapat tiyakin ni Qin Shuangyu na makakaranas ng takot si Li Chengshen. At pagdurusahan ng sakit bago siya patayin. Dahil kung pinatay na siya agad sa simula pa lang, masyadong magiging madali iyon para sa kanya. Kasabay nito, sa tuktok ng isang bundok sa gilid ng Shiwan Dashan. Nakayapak na nakatayo si Yuto sa isang bato. Medyo nasasabik siyang nanunood sa direksyon ni Qin Shuangyu. Hindi masama ang paglago ng munting amo. Kung gusto mong mabuhay sa mundo ng mga tao, hindi ka mabubuhay kung wala kang pusong bato. Alam na alam ni Yuto ang panlilinlang ng lahi ng mga tao. Kung ang isang tao ay walang matigas at malamig na puso, tiyak na hindi mabubuhay ng matagal ang paglago ni Qin Shuangyu. Labis na nasisiyahan si Yuto. At natural na pinapanood ni Qin Li ang eksenang ito mula sa kuta. Halos walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ding nagbago ang pananaw ni Qin Shuangyu. Mas tumindi ang kanyang pagnanasang maghiganti. Gantimpala 200,000 domain value. Ding may natukoy na bagong target para sa cultivation. Qin Yaowei ang pag-cultivate kay Qin Yaowei ay magbibigay ng domain value. Kumislap ang mga mata ni Qin Li. Si Qin Yaowei siguro yung napakagandang dalaga na laging kasama ni Li Chengshen. Kung pagbabasehan ng dugo parehong-pareho sila ni Qin Shuangyu, siguradong taga-pamilya Qin siya. Ang pag-cultivate sa kanya ay magbibigay din ng domain value. Magandang misyon ito. Nasa ika-9 na antas pa lang siya ng Zepho cultivation. Nasa ikatlong yugto ng paglilinang. Kung papalagwin ko siya, siguradong makakakuha ako ng mas maraming domain value. Paglubog ng buwan pagsikat ng araw. Sa isang iglap lumipas ang isang araw. Hindi na makayanan ni Wu Tiansheng. Napaluhod siya sa lupa. Halos maubos na ang dugo sa kanyang katawan. Napuno ng dugo ang sahig. Halos wala ng buong laman sa kanyang katawan. Ilang beses siyang hinimatay sa sakit. Pero nagigising din siya dahil sa matinding sakit. Hindi niya na mabilang kung ilang beses siyang nagsisi. Bakit niya kailangang pagtangkaan ang pamilya Qin? Hindi lang napahamak ang sarili niyang anak. Maging siya ay humantong sa ganitong kalagayan. Hindi mabuhay, hindi rin mamatay. Maging ang buong pamilya Wu ay mabilis na babagsak pagkatapos nito.
Ang lahat ng ito ay dahil lang sa pagkalaban sa pamilyang Qin. Dahil sa likod ng pamilyang Qin, may isang halimaw na nagtatago sa mundo. Ngayon ay umaasa na lang siyang bibigyan siya ni Qin Shuangyu ng mabilis na kamatayan. Sobrang nanghina na si Wu Tiansheng. Kahit na nasa Spirit Ascendance Realm ang cultivation niya, hindi niya makakayanan ng ganito kalalang mga sugat. Total kahit gaano kaingat si Wu Yuansheng ay wala siyang karanasan. Kaya naman maingat na maingat si Wu Yuansheng ngayon. Natatakot na baka sa isang maling hiwa, ay makuha niya ang buhay ni Wu Tiansheng. Kung magkagayon pati ang buhay niya ay malalagay sa alanganin. Sa mga sandaling iyon, isang aninong nakaputi ang lumitaw sa bangin. Walang nakakita kung paano siya lumitaw. Tahimik siyang lumitaw. Pagkatapos lumitaw ay lumakad siya sa harap ni Qin Shuangyu. Ito ay mula sa amo para sa iyo. Sabi niya makakapagpataas daw ito ng cultivation. Sabi niya habang inaabot kay Qin Shuangyu ang isang tableta. Kopyahin ang link sa ibaba sa browser para makakuha ng higit pang resources. Isa ano man ang mangyari kami ang bahala iyan ang Void Spirit Pill. Nang makita ang tabletang iyon, nagulat ang mukha ni Wanling Old Ancestor. Mabilis siyang tumayo at lumapit kay Yuto. Magalang siyang nagbigay pugay. Si Wanling ay nagbibigay galang kay Senior. Ang taong nagdala ng tableta kay Qin Shuangyu ay si Yuto. Tinitigan niya ang tableta sa palad ni Yuto na naglalabas ng mahiwagang aura. Kitang-kita ang matinding gulat sa kanyang mukha. Matagal nang nawala ang paraan ng paggawa ng Void Spirit Pill. Kapag ininom ang ganitong tableta, matutulungan nito ang isang nasa 9th grade Calamity Crossing Realm na mag-Spirit Inquiring. At tiyak na magiging matagumpay ang pag-Spirit Inquiring. Kung iinumin ito ng isang cultivator sa Spirit Inquiring Realm, tiyak na tataas ng isang grado ang kanyang cultivation. Dito mo makikita kung gaano kalakas ang tableta. Kahit ang royal family ng dakilang siya, ay walang ganitong tableta. Dahil kapag natagpuan ang ganitong tableta, agad itong pag-aagawan. Imposibleng maitabi ito. Hindi ko akalain na basta-basta lang magbibigay ang old ancestor ng pamilya Qin ng isang Void Spirit Pill kay Qin Shuangyu. Tumingin si Li Chengshen kay Yuto. Nang makita niya ang itsura ni Yuto, lalo siyang namangha sa kanyang maladyosang ganda. Ang kagandahan ni Yuto ay hindi nalalayo kay Qin Shuangyu. At mayroon siyang spiritual na aura na wala kay Qin Shuangyu. Dahil dito bumilis ang tibok ng puso ni Li Chengshen. Hindi niya inasahan na sa tabi ng old ancestor ng pamilya Qin. Mayroon palang ganito kagandang katulong. At bukod kay Li Chengshen, nang makita ito ni Wu Yuansheng, natigilan din siya, nakatingin sa Shulingdan sa kamay ni Yuto. Nag-aalab ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Si Wu Yuansheng ngayon ay nasa ikawalong baitang na ng Du. Isang hakbang na lang at maaari na niyang abutin ang maalamat na Spirit Ascendance Realm. Kung makakakuha siya ng isang Zuling Pill, makakatipid ito sa kanya ng 10-10 o kahit daan-daang taon ng mahirap na pagsasanay. At ngayon, ang isang pambihirang tableta ay ginagamit lamang bilang isang tableta para pampataas ng antas ng cultivation. Ano niya matitiis na panoorin si Qin Shuangyu na kunin at inumin ang tabletang iyon? At magalang na sinabi, Ate Mian, pakisabi po ng salamat sa ninuno. Sige, mag-focus ka lang sa paghihiganti mo ha. Kahit anong mangyari, nandito kami para saluhin ka. Nakangiting sinabi ni Yumian. Saka tumingin sa ninunong Wanling. Mahina hong sinabi, sabi ng Panginoon, mahusay ang ginawa mo. Ang ninunong Wanling ay labis na natuwa nang marinig ito. At mabilis na lumuhad para magbigay galang. Maraming salamat po kamahalan nang iangat niya ang kanyang ulo. Wala na si Yuto. Ang eksenang ito ay nagpaliit sa mga balintataw ni Li Chengshen at nang nag-aagaw buhay na si Wu Tiansheng. Nanlaki ang kanilang mga mata, ang mga salita ni Yumian ay tila simple lang. Ngunit ang pagiging dominante at bagsik sa bawat salita ay walang kapantay. Ang linyang kahit anong mangyari kami ang bahala sa iyo, ay sapat na para ipakita na baliwala sa ninuno ng pamilyang Qin ang kaharian ng dakilang siya. Kahit pabaliktarin nila ang buong kaharian ng dakilang siya, kaya nilang panagutan ito, wala silang kinatatakutan. Kaya naman, kahit isang nilalang na tulad ng ninunong Wanling na halos kapantay na ng emperador ng siya, ay dahil lamang sa pagkakataong magsanay sa tabi ng ninuno ng pamilyang Qin sa loob ng 5 taon. Kaya't labis siyang natuwa, makikita kung gaano kasindak-sindak ang ninunong ito ng pamilyang Qin. Ay oo nga pala, may isa pang ipinag-utos sa akin ang Panginoon. Nakalimutan ko sa sandaling iyon. Uling lumitaw si Yuto. Naglakad siya sa harap ni Qin Yaowei. At nagtanong, ikaw ang bunsong anak na babae ng pamilyang Qin, si Qin Yaowei, tama ba? Natigilan sandali si Qin Yaowei. Saka tumango, ako nga si Qin Yaowei. Sumang-ayon si Yuto. Kung gayon, tama nga, pinapatanong sa akin ng Panginoon. Kung payag ka bang magsanay kasama niya? Kung payag ka, sumama ka na sa akin. Nang sabihin ito, natigilan ang lahat. Kitang-kita ang inggit sa mga mata ni Wanling Ancestor. Alam niyang mula ngayon ay siguradong sisikat si Qin Yaowei, ang makapagsanay sa tabi ni Qin Li. Tignan mo lang si Qin Shuangyu at malalaman mo. Tumingin si Qin Yaowei kay Qin Shuangyu. Sinabi ni Qin Shuangyu, napakaswerte mo. Nakuha mo ang pabor ng ninuno, sige na. Ang mga ulo ng Daksha Imperial Family. Magtitira ako ng ilan para sa iyo. Sa pananalita niya ay halatang binabaliwala niya ang Daksha Imperial Family. Para bang ang buong Daksha Imperial Family sa harap niya ay parang isang langgam lang. Tumango si Qin Yaowei at tumingin kay Yuto. Sasama ako sa iyo, hindi na nagsalita pa si Yuto. Kinuha niya si Qin Yaowei at naglaho. Nang makita ito na puno ng kawalan ng pag-asa at pagsisisi si Li Chengshen. Huwag nang sabihin na ang ninuno pa ng pamilya Qin ang kumilos.
Kahit na itong alalay lang niya, ay hinding-hindi kayang tapatan ng Daksha Imperial Dynasty. Nang makita ito ni Wu Tiansheng, pamatak ang isang luha ng pagsisisi mula sa kanyang mata, kahit nakagapos ang buong katawan niya sa sword chi. Biglang tumibok ng malakas ang kanyang nakalabas na puso, pagkatapos ay mabilis na umurong. Huwag sigaw ni Wu Yuansheng. Takot na tumingin kay Wu Tiansheng. Pero huli na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Wu Tiansheng. Walang tigil na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang katawan na halos wala ng laman. At sa huli ay bumagsak sa lupa. Wala nang hininga ang isang henerasyon ng Wenling. Ganoon na lang siya inatake sa puso sa sobrang galit. Literal na namatay sa galit. Napasigaw sa takot si Wu Yuansheng. Tumingin siya kay Qin Shuangyu. Gusto niyang magmakaawa pero tiningnan lang siya ni Qin Shuangyu. Isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Hinihintay lang niya na magmakaawa si Qin Shuangyu. Si Li El sumabog ang sword energy sa kanyang katawan at agad siyang tinagos ni Toguan. Nanlaki ang mga mata ng butas-butas na si Wu Yuansheng. At diretsyong bumagsak sa lupa. Ang mahigit 10 taong galing sa pamilya Wu ay pawang namatay habang si Qin Shuangyu ay parang walang pakialam. Patuloy lang siyang nakaupo at nagsasanay. Nang makita ni Li Chengshen ang eksenang ito, natulala siya ng husto. Ang kalupitan ni Qin Shuangyu ay muling nagdulot sa kanya ng takot. Hindi niya kailanman inasahan na sa loob lang ng ilang araw, si Qin Shuangyu ay magiging ganito kalupit. Ang lahat ng paghihirap na dinanas ng pamilya Qin ay ipinaranas niya lahat sa pamilya Wu. Kung gayon, ano kaya ang gagawin sa kanya ni Qin Shuangyu? Ito ang lalong nagpatakot kay Li Chengshen. Halos mabaliw na si Li Chengshen. Agad siyang lumuhad. Shuangyu, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako sa lahat ng ginawa ko. Ang totoo niyan, gusto ko lang makasama ka. Pero hindi ko talaga inasahan na ipag-uutos ng aking amang emperador na lipulin ang buong pamilya Qin. Gusto lang kitang takutin para sumama ka sa akin. Wala talaga akong masamang intensyon. Kailangan mong maniwala sa akin. Basta't patawarin mo lang ako. Kahit anong gusto mong gawin ay pwede. Kahit ano gagawin ko. Pakiusap, ayoko talagang mamatay. Subalit ni hindi man lang iminulat ni Qin Shuangyu ang kanyang mga mata. Para bang hindi niya narinig ang pagmamakaawa ni Li Chengshen. Habang hindi nagsasalita si Qin Shuangyu, lalong natatakot si Li Chengshen. Tumapang siya ng nakaluhod palapit kay Qin Shuangyu. Pinalipad siya nito at malakas na ibinagsak sa lupa. Agad siyang nawalan ng malay. At sa sandaling iyon, muling lumakas ang kapangyarihan ni Qin Shuangyu. Mula sa unang antas ng Wenling ay umabot siya sa ikalawang antas ng Wenling. Ilang minuto lamang ang pagitan nito. Nagpapakita ito kung gaano kalakas ang Shulingdan. Tumingin si Qin Shuangyu na may mas lumakas na antas ng pagsasanay kay Li Chengshen. Ang galit sa kanyang mga mata ay parang rumaragas ang ilog.